10 taon na ang nakalipas. Ibinigay ko ang Gushi Group kay Yan Chen, para siya ang magpatakbo nito. Kaya nakapagpahinga ako at sinunod ko ang pangarap ko bilang doktor na tumutulong sa iba't ibang bansa. Ngayon, panahon na rin siguro para bumalik at silipin ang lahat. Hello, Yan Chen. Nandito na ako. Ngayong pagbalik ko, ibibigay ko na sa'yo ang lahat ng shares ko. Mama. Tungkol naman sa kasal namin ni Manli, pumapayag ka ba? Maaga kasing yumaw si Papa. Ikaw lang ang nagpalaki at nag-alaga sa akin. Huwag kang mag-alala, kung hindi ka sang-ayon, hindi ko itutuloy ang pagpakasal sa kanya. Mahal. Lumaki na talaga ang anak natin. Kailangan na rin niyang bumuo ng sarili niyang pamilya. Kung talagang gusto mo siya. Hindi na ako makikialam pa, anak. Sakto rin na makikilala ko siya ngayong pagbalik ko. At ihahanda ko na rin ang engagement ninyo. Ang saya naman. Sa wakas, pumayag ka nang makilala si Manli. Nasa airport na siya ngayon. Pinapunta ko siya para sunduin ka. Pero, kung mag-aasta siya bilang asawa ng tagapangasiwa ng Gu family at magmatapang dahil spoiled siya, hindi ko siya papapasukin sa bahay ng Gu. Huwag kang mag-alala, hindi siya ganun. Simple siya, mabait. At kung magtangkang lumihis ng landas kahit kaunti, kahit hindi mo pa sabihin, hindi ko siya papakasalan. Sige. Pansinin. Sa exit ng Antas 2, may batang biglang nawalan ng malay kung may health worker sa mga pasahero. Pakiusap, pumunta agad sa exit 2. Padaan po, ako ay isang doktor mula sa Doctors Without Borders. Ay nako, nakakalat ang mga mata ng pasyente, kailangan agad dalhin sa ospital. Tinawagan na ng airport ang ambulansya, nasa pinto na. Sige, bilisan natin, buhatin na. Natin siya. Dali. Tabi po. Unang beses na makikita ako ng magiging biyenan ko. Kailangan kong magpakitang gilas. Kailangan niya akong tanggapin. 8. Mahigit kalahating oras na tayong naghihintay. Bakit ba hindi pa dumarating ang matandang babaeng yun? Baka naman, nung walang sumundo sa kanya, siya na lang ang umalis. Ano bang alam mo? Sino ba si Lin Huiru? Siya ang chairwoman ng Gushi Group. Pag lumabas siya, puro branded ang suot niya. May bodyguard pa sa likod. Kung hindi pa siya lumalabas sa ganitong oras, baka delayed ang flight niya. O kaya, nagstay pa siya sa Sei Lounge nagpapapansin. Kaya nga nag-aalala ako na may mangyaring mali eh. 8. Sobra naman ang bayas ni Bayaw sa matandang babaeng yun. Napakamahal ng regalo niya. Sa araw-araw, hindi naman siya ganyan kagalak sa'yo. 300 milyon. Mukhang para talaga sa matandang. Yun itong bracelet na to. Pero pag nakapasok na ako sa Gu family, sa huli, magiging akin pa rin to. Pag dumating yung araw na yun, lahat ng ari-arian ng Gu family, mapupunta sa akin. Ate, ikaw talaga ang pinakaastig. Kapag naging parte ka na ng Gu family, huwag mo akong kalimutan ha. Kailangan kitang tulong. Ikaw talaga ang pinaka-best. 8. Paumanhin, tabi po, salamat. Ate, tingnan mo ang dami ng tao na barricade dyan sa kabilang banda. Baka, nandyan na si matanda. Tignan natin. 8. One way lang dyan sa kabila. Hintayin na lang natin siyang lumapit dito. Ayos na, di ba? Ano bang alam mo, ako na ang susundo sa kanya, para makita niya naman kung gaano ko siya pinapahalagahan. Ipakita ko na sincere ako. Importante ang first impression sa kanya, para tuloy-tuloy na, mapasok ko ang Gu family. Nga, hintayin mo ako, ha? Mga tao, mag-ingat po tayo. Yung bracelet ko. Bulag ka ba? Napangga mo pa ako. Anong karapatan mong manakit ng tao? Ikaw naman ang biglang sumugod dito. Hindi sinasadya, natapilok ka, nahulog at nabasag ang pulsaries mo. Ano bang kinalaman namin dyan? Hindi kami ang may gawa niyan. Kitang-kita ko, ikaw mismo ang bumangga sa ate ko, kaya dyan nasira yung pulseras mo. Mga ginang, urgent ang sitwasyon ng pasyente namin. At saka, kayo ang unang sumugod dito. Talagang emergency ang sitwasyon. Ganitong klaseng tao, wala namang silbi para iligtas. Ang pulseras ko, kayang bilhin ang 100 buhay niya. Kailangan yung bayaran lahat ng gastusin ko. Una sa lahat, kayo ang sumugod. Hindi sinasadyang natapilok, nahulog at nabasag yung pulsaries. Hindi kami ang bumangga sa inyo, kaya hindi kami magbabayad. Wala kaming obligasyon na magbayad. Pangalawa, ang nililigtas namin ngayon ay ang buhay ng tao na nasa stretcher. Kung haharangin nyo pa kami, hindi nyo kayang tiisin ang magiging resulta. Palala ng palala ang hininga ng pasyente, hindi na dapat magtagal pa. Ganito na lang. Dalian nyo nang dalhin siya sa ospital. Ako na bahala rito. Huwag nyo nang sayangin ang oras. Umalis na kayo. Kung gusto niyong umalis, wala kayong lusot. Hanggang hindi kayo nagbabayad, walang makakaalis dito. Uulitin ko.
Hindi kami ang nakabasag ng Pulse Ares. Hindi kami magbabayad. Kung maghahanap kayo ng may kasalanan, hanapin nyo ang sarili nyo, dahil kayo ang nakabasag niyan. Kung gusto nyo lang manghuthot, hindi talaga pwede. Pakunwari lang yan. Alam mo ba kung sino ako? Alam mo ba kung gaano kamahal ang nabasag mo? Kung di mo kayang bayaran to ngayon, wag mo nang balaking umalis, lagot ka ngayon. Sino ka ba? Kahit gaano pa kamahal ang bracelet na yan, wala akong pakialam doon. Isa lang ang alam ko. Kung sino ang nakabasag, siya ang dapat managot. May CCTV dito. Kung hindi ka naniniwala, pwede naman nating kunin ang footage. Tingnan natin kung paano nga ba nabasag ang bracelet. Tigilan mo nga akong takutin ng kikihi mo. Sinasabi kong ikaw ang nakabasag. Ikaw nga ang nakabasag. Itong bracelet na to, ang halaga nito ay 300 milyon. Kung di mo kayang bayaran ngayon, huwag kang umalis. Niloloko mo lang ako. Anong klaseng bracelet ba ang ganyang kamahal? Manloloko ka talaga. Idilat mo nga yung mata mong parang aso at tingnang mabuti. Binili to sa auction ng Poly Auction. Bida to, star ng Zaoi. Isang napakabihirang, violet jade bracelet sa buong mundo. Star ng Zhaoyi. Tama, ma, kami ni Manli talagang naghanda ng Violet Jade Bracelet mula sa Poly Auction. Bilang welcome gift sa'yo si Star ng Zaoi. Pagdating, yung nasa airport na may dalang bracelet, siya si Manli. Sino ka ba talaga? Ilang araw pa lang nakaraan, ang star ng Zhaoyi mismo ay binili ng presidente ng Gu Group, si Gu Yancheng. Bakit nasa kamay mo ngayon? Gusto mo nang malaman ang totoo tungkol sa ate ko, no? Tama ka. Ang ate ko ay ang fiance ni Gu Yancheng. Siya ang magiging future young madam ng Gu Group. Kaya ikaw pala si Sumanli, HM. So ikaw pala si Sumanli. Ito pala yung sinasabi ni Yanchen, yung mabait at malambing na fiancé niyang mahusay makiramdam. Bakit parang, ang yabang-yabang mo at walang modo? Gusto ko lang makita kung anong klase ng girlfriend ang napili ni Gu Yanchen. Natahimik ka na, ano? Kanina pa ang taas ng tingin mo sa sarili mo, gusto mo pang magbayad. Tingnan mo nga ang itsura mong parang hikahos. Kahit ibenta pa kita, hindi ka pa rin aabot ng kahit sukli sa 3 bilyon. O, anong pakiramdam mo, natakot ka na ba ngayon? Dito sa Jiangsheng, kung dudurugin ko ang gaya mong mababa, mas madali pa kaysa sa pagdurog ng langgam. Kung matalino ka, lumuhod ka na lang at humingi ng tawad. Hanapan mo ng paraan na magbayad ng danyos. Kung hindi, sisiguraduhin kong magsisisi ka ng todo. Alam niyo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Amoy hikahos ka mula ulo hanggang paa. Halatang galing kang probinsya. Tapos naglalakas loob kang mag-attitude sa akin? Ako si nanay ni Gu Yanchen, Lin Wiru. Ang future biyenan mo. Ang cute mo talaga, pero napakapasaway mo sobra. Tingin ko, nasa 40 ka lang. Nagawang magpanggap na future biyenan ko. Chairwoman pa ng Gu Group Kuno. Seryoso kang lokohin ako. Baliw ka na siguro. Tama, hindi ka man lang magtubig, at magmuni-muni sa ugali mo. Tingnan mo itsura mo, alin ba dyan? Ang mukhang chairwoman ng Gu Group. Ate ko yan, fiance ni Gu Yanchen. Hindi ba niya kilala kung ano yung tunay na mukha ng magiging biyenan niya? Naglakas loob ka pa talaga sa harap ng ate ko. Magpanggap na biyenan niya. Nako, hindi mo na alam ang ginagawa mo. Anong balak nyo? Siyempre, tuturuan ka ng leksyon. Sa attitude mong yan, balak mo pa yata akong lokohin, gusto mo yatang mamatay? Sobra na kayong lumalampas. Nagawang manakit in public, sobra na talaga kayo. Sinasabihan ko kayo. Totoo akong nanay ni Gu Yanchen, Lin Wiru. Kung saktan nyo ako ngayon, Siguradong magsisisi kayong lahat. dati nga, gusto ko pa sanang bigyan kayo ng chance. At subukin sandali. Pero mukhang, wala nang dahilan para gawin yun. Hindi ko talaga inakala na ang babaeng papakasalan ng anak ko ay isang tulad mong, plastic at mayabang. Walang paraan na papapasukin kita sa Gu family. Nagpapatuloy ka pa ring magkunwari? Gusto mo pa akong subukan, ha? Feeling mo talaga, ikaw na ang chairwoman ng Gu Group. Sinasabi ko sa'yo, kahit ipahamak pa kita ngayon, walang maglalakas loob na galawin ako. Sa ginagawa nyo sa akin ngayon, siguradong magsisisi kayo. Magsisi raw. Simula nang maging fiance ako ni Gu Yanchen, wala nang pagsisisi sa bokabularyo ko. Ikaw talagang babae ka, may lakas pa ng loob na takutin ako. Sino bang naglalakas loob manggulo sa Gu Family Airport? Ginang.
Ginang, bakit nandito kayo? Sino ang walang takot na? Naglalakas loob na manggulo sa hinaharap na ginang ng Gushai Group. Manager Wang, sabi ng babaeng to, na siya raw ang presidente ng Gushai Group. Tingnang mabuti, siya ba talaga? Kadiri, presidente daw ng Gushai Group, halata namang hindi siya bagay. Isang cute lang yan, naglalakas loob pa na guluhin ang magiging ginang ng pamilya Gu. Nagpanggap ang presidente. Talagang hindi niya alam ang kanyang lugar. Ako ang nanay ni Guyanchen, Lin Wiru. Kung ayaw mong maniwala, pwede mong tawagin siya para magharap tayo. Babanggitin mo pa si Yanshen? Nagpapakamatay ka ba? Akala mo madali mo akong kalabanin, ano? Ikaw, babae, nagagawa mo pa talaga akong saktan? Manager Wang, isawsaw mo siya sa timba ng tubig. Huwag. Ganyan ba ang treto nyo sa akin? Hindi ko kayo palalampasin. Sumanli, kahit kailan, hindi kita papapasukin sa pamilyang Go. Manager Wang, tanggalin mo siya sa airport. Ang negosyo ng pamilya Go. Hindi ka kailanman tatanggapin. Sino ka ba? Naglalakas loob kang pakialaman ang mga bagay ng pamilya Gu. Mukhang kulang pa yata ang leksyon na nakuha mo kanina. Ipagpatuloy ang pananakit. Saktan niyo siya hanggang lumuhod at magsumamo. Tingnan natin kung magpapaanggat pa siya. Sa oras na to, dapat sinusundo na ni Manli si Mama. Basta magkasundo silang dalawa, makukuha niya ang approval ni Mama. Xiao Firen, nandito kami ngayon para sunduin si Lindong Shizang. Kung papalabasin si Lindong Shizang, pag nakita niya ang eksenang ganito, natatakot akong maabala ang importante niyong ginagawa. Tama na. Ngayon, para na lang sa iginagalang kong magiging biyenan, papalampasin muna kita. Kung dahil sa'yo, napabayaan mo ang magiging biyenan ko, at hindi ako makapasok sa pamilya ng mga mayaman. Siguradong gagawin kong ang buhay mo ay parang mas masahol pa sa kamatayan. Hindi mo na kailangan pang pumunta. Itatawag ko na mismo kay Yanshen ngayon. Tingnan natin kung ano ba talaga ang klase ng babaeng pakakasalan niya na umaabuso ng kapangyarihan. Hello, Yanshen. Pumunta ka agad dito. Pinatawad na kita, pero gusto mo pang masaktan, naglalakas loob ka pang humanap ng kakampi. Sa Jiang Cheng, sino ba ang hindi nakakaalam na si Guyan Chen, ang pinakamapagbigay at mapagmahal sa kanyang nanay? Naglalakas loob kang galitin si Yan Chen. Alam mo ba ang maaring mangyari kapag nakasamaan mo siya, na mas masahol pa sa kamatayan? Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung ano ang mangyayari kapag nagkasala ka kay Sumanli. Mama. Anong nangyari? Di ba si Manlina ang pinasundo sa airport? Baka may nangyaring hindi inaasahan. Hello, Yan Chen. Nasaan ka ba? Di ba sinabi ko na pupunta ka sa airport para salubungin ang mama ko? Nasa airport ako ngayon. May nakasalubong akong babae. Nabagsak niya ang hinandang regalo kong sa Hawaii Star para kay mama natin. Ano? Sino ng lakas loob na sumira sa hinanda kong regalo para kay mama? Bantayan mo siya. Puntahan kita dyan ngayon. Sige, Yan Chen. Ibababa ko muna, ha? Hintayin kita dito. Lagot ka pagdating ni Yan Chen dito. Mararanasan mo, mas matindi pang parusa. Yang sinabi mo, ibalik ko rin sa'yo. Hintayin nating dumating si Guyanchen. Tingnan natin kung sinong unang paparusahan niya. Sinira mo yung bracelet, hindi ka palalampasin ng bayaw ko. Kung ngayon pa lang, lumuhod ka at mag-sorry. Makikiusap ka sa ate ko. Baka mailigtas ka pa niya. Papaluhurin mo ako. Hindi nyo kayang tanggapin yan. Sobra ka pa rin magsalita, ha? Manager Wang, sige simulan mo na. Ek.
Ito yung espesyal na commemorative na modelo ng Filizeu. Narinig ko kay Yanshen, iisa lang ito sa buong mundo. Regalo ito ng nanay niya bilang tanda ng pagmamahal. Bakit? Bakit napunta sa babae ng to? Relo. Baka, totoo ngang siya ang nanay ni Guyanshen. Sinabi ko na. Ako mismo ang nanay ni Guyancheng, Lin Wiru. Paano naman posible? Ang dami mong amoy ng kahirapan sa katawan. Paano ka magiging nanay ni Guyancheng? Iyan ang gamit ko. Ibalik mo sa akin ang relong bulsa. Alam ko na. Kasama ka ni Chairman, pareho kayong sumakay ng iisang eroplano. Nakitaan mo siguro na mahalaga ang relong bulsa. Kaya sa eroplano pa lang, ninakaw mo na. Tama, siguradong ganyan nga. Lagot ka na. Sinabi ni Yansheng na ito ay galing sa namayapa niyang ama para sa nanay niya. Para sa kanya, mas mahalaga pa to kaysa sa buhay niya. Nagnakaw ka ng gamit ng pamilya Gu. Nagkasala ka sa kanila. Wala ka ng kawala. Sabi mo, kung ngayon pa lang, tulungan natin si Chairman Gu at turuan ng leksyon ang magnanakaw na to. Hindi kaya, magiging masaya siya. Magandang ideya yan. Ngayon, para sa future kong biyanan, bibigyan kita ng magandang leksyon para malaman mo na ang mga gamit ng pamilya Gu, hindi basta-basta pinakikialaman ng kahit sino lang. Sugod. Tara, sugod tayo. Tama na. Itong relong to ay limited edition ng Filizeu. Halaga nito, siguro mga 3 o 500 milyon. Konsiderahin mo ng bayad yan sa basag mong pulseras. Itong relong bulsa. Bigay sa akin ng asawa ko. Pumanaw na siya. Ito lang ang natatanging alaala niya sa akin. Sa tingin mo, kapag nalaman ni Yansheng na hindi mo lang binasag ang pulseras, ninakaw mo pa at sinira ang paboritong relong bulsa ng nanay niya, hindi kaya patayin ka niya sa galit? Huwag, please. Boss, nalaman na. Bumalik si Chairman itong beses na to. Ang binili niya ay economy class. Ang economy ay nasa baba sa ordinary arrival area. Ayon sa flight status, lumapag na raw mga kalahating oras na ang nakalipas. Naku, lagot. Siguradong may nangyari na kay Mama. Ibalik mo sa akin ang relo ko. Ngayon natatakot ka na, ano? Dali, lumuhod ka na. Magmano ka at humingi ng tawad kay ate ko. Luluhod na ako. Luluhod na ako. Luluhod ka na nga lang, ang tagal-tagal pa. Akala mo talaga ikaw si Chairman Lin. Parang isang luhod mo, milyon na agad ang halaga. Ngayon, lumuhod na ako. Pwede mo na bang ibalik sa akin ang relo ko? Ibalik ko sa'yo. Sa panaginip mo lang. Ayoko. Ayoko. Ganito kasi yan kapag hindi mo alam ang iyong lugar. Ito ang kabayaran sa pagminos mo sa magiging asawa ng Gu family. Manager Wang. Ngayong araw na ito, ayos ang trabaho mo kapag nakasal na ako sa Gu family. At naging tunay na ginang ng Gu, ikaw ang unang-una na bibigyan ko ng promotion at dagdag sahod. Su Manli. Habang nandito pa ako, kahit kailan, hindi ka papasok sa Go family kahit isang hakbang. Sa lagay na ito, nagpapanggap ka pa rin si Chairman Lin. Sa tingin ko, nabawian ka na ng bait sa pagkakabugbog sa'yo. Isa kang magnanakaw, may lakas loob kang makialam sa mga bagay ng Gu family. Kita mo naman, sa susunod na linggo, engagement party na namin ni Yansheng. Ang sama mong babae, naglakas loob kang kagatin ako. Mukhang, hindi pa sapat ang leksyon ko sa iyo ngayong araw. Naglakas loob kang kagatin si ate ko. Ngayong araw, siguradong hindi ka na makakatayo pa. Itong singsing na to, regalo sa akin ni Yansheng. Engagement ring niya to nung nag-propose siya sa akin. Bawat hiwa ng diamante dito, matalas na matalas. Dapat sana patatawarin na kita. Pero hindi ko inasahang, ikaw pa ang nagyayabang dyan. Ngayong araw, wala nang makakaligtas sa'yo. Anong ginagawa niyo dyan? Anong ginagawa niyo dito? Bakit kayo nagkakumpulan? Di ba sinabi ko na sa'yo, nasunduin mo si Mama sa airport? Nasaan siya? Yansheng, buti naman at dumating ka na. Itong babaeng walang hiya na to, siya ang nakabasag ng His Haoy, star na iniregalo mo kay President Lin.
Pinag-usapan lang naman namin siya ng ilang salita. Bigla na lang akong kinagat nito. Ikaw talagang matandang bruha ka. Binagsak mo pa yung regalo ng brother-in-law ko. Para kay President Lee na worth 3 bilyon. Tapos nasaktan mo pa si ate ko. Hintayin mo lang. Hindi basta-basta palalampasin ng pamilya Gu ang ginawa mo. Tama na. Hindi to ang oras para magbangayan yan. Ang mahalaga ay makita agad natin si mama ko. President, may update na po kami. Ang flight ng chairman. Nakabalik na po siya halos kalahating oras na ang nakalipas. Pero hindi po siya makontak sa telepono. Ayon sa location, nasa loob pa rin ng airport ang target. Kailangan na natin siyang hanapin agad. Yanshen, sasama ako sa'yo maghanap. Kabisa ko ang airport na to. Sigurado mabilis natin siyang mahahanap. Kuya, sasama rin ako. Mas marami, mas mabilis tayo. President, pupuntahan ko na at ikakalat lahat ng seguridad ng airport para tumulong sa paghahanap. Yan Chen. Ang tunog na yan. Parang boses ng nanay ko. Yanshen, wag mo nang sayangin ang oras mo. Sabi mo nga, pinakaayaw ni Presidente. Yung mga nahuli, di ba? Baka nga ngayon, naghihintay na siya kung saan. Baka inip na siya. Tara na, dali na. Na, bayaw. Matandang babae lang naman yun na nagpapanggap na nasaktan. Mas importante si Presidente. Tara na, dali na. Sobrang kawawa naman si tita. Binugbog na nga, wala pang tumulong. Ako. Tatawag na ako sa 911. Hello, 911 po ba to? Ma. Kumusta pakiramdam mo? Kasalanan ko lahat. Kung ako lang sana ang sumundo sa'yo, hindi sana nangyari ito ngayon. Boss, nung dinala dito si Presidente, maraming bahagi ng katawan niya ang may mga pasa. Lalo na itong sugat na to sa mukha, tinamaan ng matalim na bagay. Posibleng mag-iwan ng peklat. Buong buhay mabait ang nanay ko. Hindi siya nakipag-away o nagkaroon ng kaaway. Sino ba talaga ang nagawa ng ganito kalala sa kanya? Alamin mo, hanapin mo agad kung sino. Kahit sino pa siya. Ngayon, kailangan niyang pagbayaran ng malaki ang ginawa niya. Yan Chen. Itong bagay na to. Hayaan na lang si mama ang mag-ayos nito. Oo nga pala. Yung girlfriend mo, si Sumanli, nasaan na siya? Sabi ni Manli, narinig niya na may sakit ka. Kaya nagluto siya ng espesyal na pagkain para sa may sakit sa bahay. Sabi niya, paggising mo, iaabot niya agad sa'yo. Talagang siya ay maunawain, mabait na magiging manugang. Nga, nang malaman niyang inaapi ka, siya pa ang pinaka nag-aalala sa lahat. Teka lang ma, ngayong ganito ka. Yung dati naming plano, ni Manli na engagement. Sa tingin ko, mas mabuti nang ipagpaliban muna. Walang malala kay mama. Sabihin mo kay Sumanli na mag-relax lang siya sa mga paghahanda. At saka sabihin mo na rin, hindi na kailangang magluto ng pagkain para sa may sakit. Kasi tinawagan ko si Fubo kanina. Mamaya, samahan niya ako. Kakain kami sa Wangjiang. CJ, tumawag muna ako kay Manli. Magpahinga ka ng maayos. Ikaw talagang malupit at masamang babae. Hindi ba ang gusto mo ay makapasok sa pamilya Gu? Sige, bibigyan muna kita ng gusto mo. Kapag akala mo, nakamtan mo na ang lahat at super tagumpay ka na. Ipaparanas ko sa'yo ang tunay na kawalan ng pag-asa. Madam, kayo ni Sir Dati, madalas niyong gustong kumain dito, sa Wangjian's Restaurant. Nitong mga nakaraang taon, nasa ibang bansa po kasi kayo. Si Young Master talaga naglaan ng pondo para iparenovate uli ang lugar na to. Para sa inyo ni Sir, para manatili ang mga alaala niyong dalawa. Ang tagal na rin pala, pero hindi gaano nagbago ang ayos ng lugar. Mas mabuti siguro sundin na lang ang dati nating nakagawian. Squirrel fish, crab meat tofu. At isang order pa ng matsutake mushroom soup. Dati. Yan ang pinakapaboritong sabaw ng asawa ko. Tuwing nami-miss ko siya. Pumupunta ako rito, nag-o-order ng sabaw, para lang matikman ulit. Sige po, madam. Ako nang bahala, ipapaabot ko sa kusina. Nalutuin base sa panlasa nyo. Sige, puntahan ko na sila. Grabe, ang bongga ng restaurant na to. Narinig ko, kailangan pa magpa-reserve. Hanggang next month na daw ang pila. Ang galing mo talaga. Yang titulong asawa ng anak ni Gu, iba talaga ang dating. Siyempre naman, ang pamilya Gu ang biggest investor sa restaurant na to. Hindi ba ang gusto mo ay makapasok sa pamilya Gu? Sige, puntahan ko na sila. Nalutuin base sa panlasa nyo.
Wala pa sa reservation yan. Kung gusto kong ipa-exclusive, ito para sa ating dalawa, susundin pa rin nila. Miss Su, nandito na po kayo. Na-reserve na po namin ang pinaka-best na spot para sa inyo. Ihahatid ko po kayo ngayon. Huwag ka munang magmadali, mag-order muna tayo. I-serve mo nga sa amin yung pinaka-signature dish nyo, abalone black truffle machutek soup. Isang order nito. Narinig ko kay Kuya Few, ang manager ng Gu Family. Favorite daw ng matandang babae. Yung soup dito ng machutak. Basta pumasa ako bilang. Daughter-in-law sa kanya. Tiis na lang. Malapit ko nang makuha ang shares ng Gu Group. Miss Su, ang matsutaki soup po, katitinda lang po, ubos na. Eh di ba meron yan? Akala mo ba bulag ako? Bilisan nyo at I-serve na sa akin. Miss Su, ito po ay in-order nung lady na yon. Ginawa talaga para sa special request niya. Uy, matandang babae, ibigay mo na sa akin tong soup na to. Ako ang future asawa ng anak ng Gu. Ikaw pala. Anong ginagawa mo dito? Isang mahirap at losyang na matandang babae. Ang kapal ng mukha mong pumunta dito sa Wangkang. Sa ganitong klaseng mamahaling restaurant pa talaga kakain. Baka nga palihim kang pumasok dito. Para lang makakain at uminom ng libre, no? Sinasabi ko na sa'yo, dapat alam mo ang lugar mo. Bilisan mong ibigay ang sopas na yan sa ate ko. Kung hindi, mapapahiya ka talaga dito sa harap ng lahat. Yang sopas na yan ang in-order ko. Bakit ko ibibigay sa'yo? Itong matsutake na sopas, ito ang specialty ng restaurant na to. Hindi ito basta-basta, kayang bayaran ng kung sino lang. Ganito kamahal na sangkap, tapos ikaw lang ang kakain na ganyang kababa ang status. Nakakaawa naman, nasasayang lang ang pagkain. Kuya, waiter, itong sopas na to, dalhin mo diretso sa amin. Ano, bakit parang natulala ka dyan? Hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Bilisan mo na at dalhin ang sopas sa table namin. Ito na ba ang sinasabi ninyong Wangjiang? Ganito ba talaga ang pagtrato ninyo sa mga customer? Ano bang alam mo? Miss Su, siya ang magiging asawa ni Go Hia sa hinaharap. Ang Goshi Group, sila ang pinakamalaking shareholder ng restaurant natin. Dito, ang sabi ni Miss Su, ay batas na natin. Narinig mo ba? Kung matalino ka, bitawan mo na agad ang kamay mo. Huwag mo nang hintayin pang palapitin ko ang mga security guard dito. Simula sa oras na ito, terminado ka na. Hindi ka ba natatakot na mabali ang dila mo sa pagbabala? Base lang sa sinasabi mong yan, gusto mong tanggalin ako, tigilan mo na ang ilusyon mo. Relax ka lang, basta nariyan ako. Wala ni isa ang pwedeng basta-basta magtanggal sa'yo. Shaoli, sino ba talaga ang nainis mo? Kakatanggap lang ng memo. Galing mismong HR ng Goshi Group. Sabi, tanggal ka na daw. At pinapalayas ka pa, agad sa restaurant. Hindi. Imposible. Bakit biglang tinanggal ng HR ng Goshi Group ako? Miss Su, tulungan mo naman ako, please. Sinunod ko lang yung sabi mo, kaya ako natanggal sa trabaho. Pwede mo ba akong pakiusap kay Boss Go? Huwag mo naman akong hayaang mawalan ng trabaho, please. Lumayo ka, walang kwentang inutil. Hindi ba mahilig ka sa sabaw? Sige, ngayong araw, papainumin kita ng sobra-sobra. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Ano ba, patay na ba kayong lahat? Bakit hindi niyo pa siya hawakan para sa akin? Guard, dali, dito kayo. Itapon nyo yung babaeng manggugulo. Sa labas, huwag nyong hayaang. Makasagabal siya sa paningin ni Miss So. Ilabas yan. Bitawan mo ko. Alam niyo ba kung sino ako? Ngayon pa lang, bitawan niyo na ako, para di ko na kayo habulin. Kung hindi, siguradong pagsisisihan niyo ito. Mukhang may sira ulo mo, ah. Kahit lumuhod ka pa ngayon, magmakaawa ka sa amin at aminin ang mali mo. Di pa rin kita palalampasin ng basta-basta. Tama na. Ano bang ginagawa niyo dyan? Ang kapal ng mukha niyong bastusin si Madam. Fubo. Paano ka napunta rito? Hindi ba dapat? Nasa tabi ka ng magiging biyanan ko. Inaalagaan mo siya. Bakit kasama mo ang babaeng baliw na ito? Walang respeto. Alam mo ba kung sino to? Ito ang tunay na may hawak ng kapangyarihan sa Gu Group. Ang chairwoman Lin. Sumanli. Pinagagamit mo ang pagmamahal sa'yo ni Guyancheng. Ginagawan mo ng masama ang chairwoman. Wala kang modo. Uncle Few. Nalilito ka na yata. Itong mukhang kapos sa buhay, nakasuot lang ng ukay-ukay. Karapat dapat ba siyang maging chairwoman, Lin? Sa tingin ko, siya lang ang dati mong kafling. Ngayon, gamit ang pangalan mo, gusto niyang maghari-harian dito. Sa lupa ng Gu Family, tumigil ka na. Tumigil ka na. Chairwoman,
Hindi mo dapat pinapababa ng halaga ng taong katulad mo. Ang ate ko, fiance ni Guyancheng. Sa susunod na mga araw, magpapakasal na si Boss Gu at siya. Sa hinaharap, siya na rin ang magiging amo mo. Ngayon, para lang sa isang cute, pinalalaki mo ang gulo. Sa susunod, malas mo na lang. Fubo, grabe ka naman, hindi mo man lang alam paano alagaan ang isang tao. Kahit pa siya ang kasintahan mo, dapat dinala mo siya dito, para matikman naman niya ng masarap na pagkain. Ano lang ba ang in-order mo? Isda lang na parang skerel, at bola-bola ng aligi ng alimango. Mga pagkain na. Hindi naman mahal. Yung iba, baka isipin pa nila na kami dito sa pamilya Gu. Hindi ka namin tinatrato ng maayos. Manager Zhang, ilabas ninyo lahat ng putahe sa restaurant ninyo. Lalo na yung mga limitadong pinakamahal at bestseller na ingredients. Ngayong araw, ipapakita ko sa inyo kung ano talaga ang buhay ng mga tunay na mayaman. Sige, Miss So. Aasikasuhin ko ito kaagad. Sisiguraduhin kong ang pinakamagagandang ulam ay maihahain namin sa inyo. Ang babaeng yan, hindi lang masama ang puso, sobrang lakas pa ng pagkagusto niya sa yaman at status. Sa paningin niya, puro pera at katayuan lang ang mahalaga. Kung ganyang klase ng tao ang papasok sa pamilya Go bilang asawa, tiyak magugulo ang pamilya Go, magkakagulo lahat, parang gyera mundo. Hindi pwede na siya, ang maging asawa ng anak ng pamilya Go. Kung ganyan ka naman pala ka-generous, huwag mo nang gamitin ang pera ng pamilya Go, para magbayad dito sa kainan. Sa totoo lang, hindi naman ako interesado, gamitin ang pera ng pamilya namin, para pakainin ang isang taong walang kinalaman sa amin. Nagkukunwari ka pa. Talaga bang iniisip mong ikaw si Lin ang presidente? Sinasabi ko sa iyo, huwag ka masyadong magpakasakim sa pera ng iba. Pwede ba? Ginamit ko ang pera ng fan ko. Si Guyancheng pambayad ng bill. Anong kinalaman mo doon? Sino ka ba sa buhay ko? Tama yan. Ang pera ng bayaw ko ay pera ng ate ko rin. Kung gusto niyang gastusin, kahit paano niya gusto, karapatan niya yun. Kailan pa, nagkaroon ng karapatan ang isang outsider? Makialam dito. Magbayad ng bill. Sandali lang. Manager Zhang. Ang Wangjiang Pavilion natin ay isang high-end na restaurant. Simula't simula tanging cash payment lang kami tumatanggap. Hindi kami pumapayag ng bayad sa ibang account. May ilang tao talagang hindi alam kung nasaan ang lugar nila. Baka nga, nibariyan itong pagkain, di pa mabayaran eh. Kung hindi makababayad, baka mapasubo pa sa pulisya. Ikaw ha, huwag mong gamitan ng padrino. Miss Suo, huwag ka nang mag-alala. Kung sino mang sumubok dito, na kumain ng libre, sisiguraduhin kong siya, di na makakalabas sa kulungan. Imbes na mag-alala ka sa akin. Mas mabuti sigurong alalahanin mo, kung kaya mong bayaran ang hapunan mo. Ako si Lin Wiro. I freeze agad, lahat ng bank card. Sa pangalan ni Guyancheng. Walang sino man ang pwedeng mag-unfreeze nito nang wala ang pahintulot ko. Kahit sino, hindi pwedeng tanggalin ang freeze kung wala ang basbas ko. Ding-dong. Aasikasuhin ko na po agad. Nagpapanggap ka pa talaga. Ano sa tingin mo, sino ka ba? Feeling mo ba, kaya mong ipa-freeze ang card ni Enchen? Dahil lang ba finance director ka ng Gu Group, kaya susunod sila agad sa'yo? Paano kung totoo yung sinabi niya? Kung talagang na-freeze ang card ko? Anong gagawin natin? Wala tayong dalang cash ngayong lumabas tayo. Lahat ng kinain natin ngayon. Pati mga in-order mo kanina. Pag pinagsama-sama, aabot din ng milyon yan. Wala naman tayong ganong kalaking pera. Anong gagawin natin? Grabe, ang tapang talaga ng babaeng yun magsalita. I freeze daw. Ang card ng presidente ng Go Group? Malabo yun. Malibang siya mismo ang chairwoman ng Go Group, Lin Wiro. Pero kanina, si Fubo, nagbitaw na ng salita. Si Fubo, matagal na sa pamilya Guyan. Hindi naman yun magsisinungaling siguro. Kung totoo ngang na-freeze, ang card ni Miss Shen. Aba, si Go Family's young madam, mapapahiya ng todo. Ito ang black card na binigay sa akin ni Yan Chen. Walang limit ang card na to. Manager Zhang, pakiswipe mo na. Ngayon mismo, ipapamukha ko dito. Ipapamukha ko dito. Sa lukaret na to kung totoo ba talagang na-freeze ang card ko. Itong card na to. Ayaw gumana ang card. Baka naman. May problema talaga. Huwag kang mag-alala. Baka nalawbat lang ang POS machine. Papalitan ko agad ng bago. Sabi ko na imposible namang ma-freeze ang card ko. Manager Zhang, palitan mo agad ng maayos na SS machine.
Ipapakita ko sa mga hampas lupa na to kung ano ang tunay na elite sa lipunan. Frozen na ang account. Pakikontak na lang po ang bangko. Miss Su, hindi pa rin talaga lumalabas. Ang account ninyo po, na-freeze na po ito. Imposible yan. Yung card ko. Hindi pwedeng. I-freeze ni Yan Chen yung card ko. Siguradong sira lang yung FX machine ninyo. Palitan mo nga ng iba. 8. Bakit bigla? Ni-freeze ni Kuya Yan Chen yung card mo. Baka naman. Dahil nga talaga, dun sa tawag ng matandang babaeng iyon. Nasaan na yung angas mo, nung nag-order tayo kanina? O bakit? Hindi mo na ba magamit yung card mo? Plano mo bang magpalibre dito? O gusto mong maghugas ng plato, dito ka palit ng bayad? Tigilan mo nga yung arte mo. Siguro nagkataon lang talaga, baka hindi sinasadya ni Yan Chen na i-freeze yung card. Kapag nalaman niya na na-freeze ang card ko, siguradong agad niyang i-unfreeze ang account. 8. Bilisan mong tawagan si Kuya Yan Chen. Tanungin mo na kung anong nangyari talaga. Huwag kang magpapaloko dyan sa matandang babaeng yan, ha? Hello, Yan Chen. Kumakain ako ngayon dito. Sabi ng SX machine, na-freeze daw, yung account ko. Ikaw ba may gawa nun? Ako ang nag-freeze nun. Kakauwi lang ni mama galing ibang bansa. Sanay siya talagang tipid. Baka kasi mapansin niya na gastador ka. Mawala pa ng magandang tingin sa'yo. Kaya ini-freeze ko muna yung secondary card. Mga ilang araw pa bago ko ibalik ulit. Ganoon ba? Sige, gets ko na. Sige, bababa na ako ng tawag. Narinig niyo ba? Lahat malinaw, di ba? Si Yan Chen ang nag-freeze ng card. Wala itong kinalaman. Sa matandang babaeng to, hindi ka naman siguro naniniwala na ikaw ang chairman ng Gu Corporation, di ba? Paano mong mafa-freeze ang card ni Yan Chen? Ikaw nga, huwag kang ang lumihis ng usapan. Di ba ikaw ang magbabayad dapat? Baka naman, di mo talaga kayang magbayad kaya. Nagkukunwari ka pa dyan. Ano, ito ba? Dragon card ito. Ayon sa sabi-sabi, tanging tunay na, may hawak ng kapangyarihan. Sa Go Group lang, ang pwedeng magkaroon ng Dragon Card. Isang piraso lang nito sa buong Go Group. Kahit si Gu Zhong, wala nito. Bakit nasa kanya to? Ibig sabihin ba, ikaw si Lin Presidente ng Board? Siguradong ikaw ang nagnakaw nito. Kuya Fu, pati ikaw, tinulungan mo pa yung matandang babaeng yan. Para pag nakawan ang magiging biyanan ko ng Dragon Card. Manager Zhang, tawagin mo ang pulis, pahuhuli ko ang magnanakaw. Sige, tumawag ka ng pulis. Gusto ko rin makita kung sinong tama sa pagitan natin. Tingnan natin kapag dumating ang pulis, kung ako ba na, lehitimong may-ari ng Dragon Card. Ang huhulihin nila, o ikaw na nagpapakabusog lang. Pero nagskandaloso pa sa harap ng mga tao. Ikaw, Anong problema mo? ikaw alipin ng Gu Family. Naglakas loob kang galawin ako. Ako ang magiging bagong asawa sa Gu Family. Naniniwala ka ba na kaya kong gamitin ang karapatan ng may bahay para paalisin ka dito sa bahay ng Gu Family? Ang kapal ng mukha mo sa usaping Gu Family, kahit si Gu Yancheng. Di siya nasusunod sa lahat, ikaw pa kayang, hindi pa nga kasal at outsider lang. Kayo ba, sanay na kayong maging kabit? Mga bodyguard, hulihin niyo mga to. Itong dalawang salbahe. Bodyguard. Anong ginagawa mo? Hintayin mo lang ako. Hindi talaga kita papalampasin. Umalis na tayo. Hello. Ihanda agad ang isang kasulatan para sa pagtanggal sa trabaho. Ang manager, mga security guard, at pati mga waiter ng Wangjiang, lahat tanggalin. Huwag na silang muling tatanggapin. Ikaw, tanggal ka na sa trabaho. Tatanggalin mo ako? Sino ka ba para gawin yon? Ikaw ba ang tatanggal sa akin? Ikaw lang naman ang utusan ng matandang tagapangasiwa na ito. Kami, empleyado kami ng Go Group. At saka, may susunod pa tayong magiging madam, si Miss Su, na palaging kakampi namin. Kahit I-report mo kami sa headquarters. Hindi nila kami kayang tanggalin. Tama. Anong karapatan mo? Tanggalin kami. Ikaw nga, kayo. Hintayin mo muna na magpakasal si Miss So kay President Go. Isang salita lang niya, pwede na kayong dalawa ng matandang tagapangasiwa na ito. Palayasin mula sa Go Group. Hello po, Director. May kailangan po ba kayong ipagawa? Ano? Nagalit ang chairman. Impossible. Paano naman namin magagawang makagalit ang chairman? Kahit bigyan pa kami ng 100 tapang.
hindi pa rin namin magagawa yon. Sige po. Naiintindihan ko. Aayusin na po namin agad ang papeles para sa pag-resign. Ikaw. Ikaw talaga ang chairman? Manager, ano bang nangyari? Kakainig ko lang sa HR. Ang buong department natin. Tanggal lahat. At saka, wala nang kahit anong kumpanya na magtatanggap sa atin kahit kailan. Chairman, pasensya na po, hindi ko kayo nakilala. Maawa na po kayo sa amin. Patawarin niyo po ako ngayon lang. Hindi ko na po uulitin. Chairman, maawa na po kayo. Napaniwala lang po kami ni Sumanli. Nauto po kami. Hindi po namin kayang mawalan ng trabaho na ito. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari ngayon, hindi ko sana ginawa iyon dati. Fubo, alis na tayo. Padaan po. Ayusin mo nga, ibigay mo sa akin ang detalyadong gastos ni Go. Yan siya nitong nakaraang halos 3 taon. Lalo na lahat ng ginastos niya, para kay Sue. Manly, ipadala mo sa akin ito sa loob ng 10 minuto. Opo, ma'am. 20 milyong halaga ng alahas. 12 set ng designer na gown. Mamahaling bag at relo. Mahigit 5 milyong piso. Grabe, sobrang nakakadismaya si Yanchen. Nahulog siya ng husto. Sa isang babae, parang tubig lang siyang gumastos. Akala ba niya ang negosyo ng Gu family ay bigla na lang lumitaw o napulot lang? Ma'am, pahupain niyo muna ang galit niyo. Si Sir, nadala lang, ni Sumanli, yung babaeng mukhang mapanlin lang. Nadala lang siya, sandali lang siyang naging bulag. Bulag, sa tingin ko, pinapasok niya ang panganib sa bahay natin. Si Sumanli, sobrang sama ang ugali, at sobrang sekim. Ganyang klaseng babae pa ang itinuturing niyang mahalaga. Kahit gaano kalaki ang negosyo, mauubos din kung ganyan palagi ang pagkakagastos. Bukas, pupunta ako mismo sa Go Group headquarters. Gusto kong ako mismo ang mag-audit ng mga accounts. Xinchen, ang tagal mo ng abala, magpahinga ka muna. Ay nga pala, narinig ko sa mga taga-finance na. Ngayon, darating daw si Mama mamaya, saka i-check pa niya ang financial records nitong mga nakaraang taon. Kakauwi lang ni Mama sa bansa, natural lang na tingnan niya ang mga records. Pero ang tanda na ni Mama, dapat magpakasaya na lang siya sa buhay niya. Bakit kailangan pa niyang pakialaman lahat? Pumunta pa talaga siya rito sa opisina para mag-audit. Halatang wala siyang tiwala sa abilidad mo sa pamamahala. Ngayon na nandyan siya, ano kaya ang magiging usapan ng mga tao sa kumpanya tungkol sa'yo? Manli, ayoko na sinasabi mo ng ganyan ang mama ko. Ang Gu Corp ay bunga ng buong buhay ng mama ko. Kaya siya nag-check ng records kasi responsibilidad niya yun sa kumpanya. Pag nagbitiw ka pa ng walang basihang hinala, magagalit na talaga ako. Ako, hindi ko naman yung ibig kong sabihin. Nag-aalala lang ako na, masyadong mabigat ang dinadala mo. Sige, ituloy mo na yung ginagawa mo. Aalis na muna ako. Grabe si tita. Sobrang pakialamera. Paano pag nalaman niya na nirecommend ko yung mga kamag-anak ko? Saka yung mga kickback na yan, yari ako. Hindi pwede to. Hindi pwede to. Kayo sa marketing department, yung 3 bagong empleyado na, kinuha nyo noong 1 buwan. Wala man lang record ng interview, wala rin kahit anong diploma o sertipikasyon. Pero ang sweldo nila, mas mataas pa kaysa sa supervisor ng department. Anong nangyari dito? Ito ay. Si Miss Su ang nag-ayos niyan. Sabi niya malalayong kamag-anak daw niya yon pinakiusap niya sa amin. Na, bigyan ng espesyal na pag-aasikaso. At ito pa. Sa bagong supplier na kakakontrata lang. Yung presyo ng offer nila, mas mataas ng 40% kaysa karaniwang presyo sa industriya. Sabihin mo nga sa akin. Sino ang tumanggap ng komisyon sa gitna? Si Miss Su pala, ang siya mismong nagrekomenda ng supplier na to. Sabi niya, basta raw sigurado ang kalidad ng raw materials. Kami daw, pumirma na lang ng kontrata. Parang wala na talagang takot sa batas. Pinagkakatiwalaan kitang mag-manage ng finance. Pero kitang-kita mong, nagkakaroon ng korupsyon si Miss Su dito sa kumpanya. Fubo, ipaalam mo. Na pagkatapos ng kalahating oras, magkakaroon ng emergency na board meeting. Sige, pumunta ka na. Opo, madam. Saktong magdadala ng tubig, makakasilip din ako sa nangyayari sa loob. Basta matamis ang dila ko, mauna na akong humingi ng pabor sa kanya. Kahit makakita siya ng kaunting problema, hindi naman siguro niya ako pahihirapan. Lalo na't ako ang magiging manugang niya balang araw. Pasensya na, Miss So. Walang utos mula kay Boss Go. Walang sino man ang pwedeng pumasok. Baka maabala si chairman.
Ang sungit ng bodyguard na to. Nagawa pa talaga niyang harangin ako. Kaya tuloy hindi ako nakausisa ng balita. Nakakainis talaga. Hintayin mong maging asawa. Ako ng pamilya Gu. Siguradong pagbabayaran niya yan. Huwag kayong mag-alala, natanggap ko na po ang gift box. Ihahatid ko na po agad. Itong Filinarello na pinadala nyo, pinaka-latest na custom na model pa. May pangalan at birthday pang nakaukit. Sobrang effort talaga nito. Teka lang, ano? Custom model ng Filinarello. Ibig sabihin, ito ba ang sorpresa ni Anshen para sa akin? Miss, hindi ito yung custom. Model ng Filinarello. Kahit sobrang dami mong pera, hindi mo mabibili yan. Makikita mo pa lang sa packaging, iba na. Baka ito na, yung sinasabing, taga 300 milyon, na Sterry Eve series. Ganito kamahal ang relo, basta-basta na lang ipinamigay? Grabe si Boss Gu, sobrang bait kay Manli ate. Ay nako, talagang si Anshen lumalambing sa akin lagi. 8, alam ko naman eh, si Kuya Biyanan mo talaga ang may pinakapabor sa'yo. Baka natatakot lang siyang sumama loob mo. Kaya, pinakiusapan pa niya ang assistant, para dalhan ka nitong regalo, para mapasaya ka lang. Pero, ang sorpresa, hindi dapat na paaga ang pagkabisto. Kunyari na lang tayong, wala tayong alam. Tama. Ay, Miss Su, Miss Wanhuan, hindi nga talaga ito yon. Chairman Lin, ito po ang custom, na relong Philly, na pinadala sa inyo ng matagal nyo ng kaibigan, ang president ng Philly mismo. Naka-engrave pa po, ang pangalan at birthday nyo. Sige po. Madam, HMM. Mang Fu, ganyan muna ang tungkol sa kumpanya. Ikaw, manatili ka. Tingnan mo sandali ang HR department. Kamusta na ang progreso doon? Pupunta ako sa ospital. Magpapa-check up lang ulit. opo, madam, dahan-dahan lang sa daan. Mag-ingat po, madam. Ayos lang. Ang bastos mo naman, alam mo ba, yan ang chairman. Chairman, sorry. Hindi ko sinasadya. Nagmamadali ako magdala ng kape. Hindi kita napansin. Mukhang ang mamahalin ang suot mo ah. Babayaran ko na lang yung sira ng damit mo. Ay naku, kuha na ako ng pera ngayon. Okay lang. Damit lang yan. Lalaban ko lang, magiging okay din. Ayos ka lang ba? May nangyari ba sa'yo? Chairman, ito po yung bagong, malinis na uniform na pangtrabaho. Isuot nyo ito muna. Baka magkasakit po kayo kung basa ang suot nyo. Sige, salamat. Chairman, isuot nyo na po ito muna. Pupunta lang ako sa lounge, para kunin ang ekstrang damit nyo. Babalik ako agad. Okay. Ikaw na namang matandang bruha. Gusto ko pa sanang singilin ka. Hindi ko inakala na pati ikaw nakapasok dito sa Gushai Group. Miss Su, nagkakamali po kayo. Tumahimik ka. Ikaw lang yung isang janitor na nangangahas makisali. Gawin mo na lang trabaho mo. Ikaw ba ang nag-a-apply bilang tagalinis dito? Parang isang pulubing hampas lupa ka lang. Pumunta ka pa riyan sa Gushai Group namin. Ni tagalinis, hindi ka bagay dito. Ang kapal ng mukha mong magnakaw ng relo ko. Hindi ba ito yung regalo ni Guzong? Para kay Manli ate. Bakit napunta sa kanya ang relo? Ang relo na to ay bigay ng kaibigan ko. Para sa akin. Anong karapatan mong sabihing ako ang nagnakaw? Sa'yo ba yan? Tagalinis ka lang, amoy pawis, kaya mo bang bilhin ang relong ito? Na nagkakahalaga ng mahigit 1 bilyon? Baka nga pangalan ng relong ito. Hindi mo pa naririnig, di ba? At saka, kanina narinig ng lahat ng tao sa department. Ang relo na to, regalo daw ni Anshen para sa akin. Surprise pa raw. Huwag mo na siya kausapin ng kung ano-ano. Tumawag ka na lang ngayon ng pulis. Tingnan natin pagdating ng pulis, kung paano mo ipapaliwanag yan. Tama, tatawag na ako ng pulis ngayon. Sa kulungan ka na talaga maluluma. Pinutol na ni Guyanchen. Lahat ng secondary cards mo. Saan mo kinuha ang lakas ng loob? Na kaya kanyang bilhan, ng relo na lampas 1 bilyon. Totoo nga yatang narinig ko, na bumalik ang chairman para mag-audit. Nakitang sablay ang records ng kumpanya. Kaya galit na galit, pinutol ang mga card ni Guzong. Baka nga hindi talaga, ni Guzong nang galing. Ang relong bigay kay Manli ate. Huwag kayong maniwala sa mga sinasabi niya. Ang card ni Yanchen, kahit na-block na iyon, may iba pa rin siyang paraan, para bilhan ako ng regalo. Malay mo, baka ito pa ang hinanda para sa akin ng magiging biyanan ko. Alam mo ba, siya pa naman, ang presidente ng Yu Group. Si Lin ang chairman, ikaw na pobreng janitor. Anong alam mo? Ikaw na ganid, walang utang na loob. Gusto mo pang hingan kita, ng custom-made na relo na aabot sa 130 milyon. Ang laki ng ambisyon mo. Sige nga, bakit hindi mo tawagan ngayon, ang fiancé mo, si Guyanchen, at linawin mo, sasabihin ko. Ito ng direkta. Kapag, hindi ako ang nagnakaw ng relo na ito. Lahat ng sinabi mo kanina, pawang paninira lang.
At pwede kang kasuhan. Sa buong kumpanya, bukod kay Boss Gu, wala naman talagang makakabili ng ganong kamahal na relo. At Manly, bilisan mong tawagan si Boss Gu at tanungin mo. Mamaya na lang, makikita natin kung paano pa siya magdadahilan. Sige nga, kung sayo talaga ang relo na ito, ako si Sumanli, luluhod ako sayo at magsusori. Ngayon na mismo tatawagan ko. Si Yan Chen, para ilantad ka niya, tingnan natin kung paano ka magpapalusot. Hello, Yan Chen. Ikaw ba, binilhan mo ba ako ng custom-made na relo galing kay Philly? Bilang regalo mo sa akin. Yung isa na, aabot sa 130 milyon. Yung Starry Night na relo. Anong relo? Wala. Hindi pa kita binilhan ng relo. Ano ba ang sinasabi mo? Grabe. Si Guzong pala ang nagsabing hindi niya binili yon. Ibig sabihin ba tong relo na to? Talaga bang sa janitress yon? Naghinala tayo sa kanya nang wala sa lugar. Kanina pa si Ate Manli. Sobrang tiwala na si Guzong ang nagbigay. Ni hindi ko inasahan. Akala ko lang pala may gusto siya sa akin. Yan Chen, alam ko na ang lahat. Huwag ka na magkunwari. Sigurado ako. Para sa akin mo talaga to inihanda. Surprise mo to para sa engagement natin. Tama ba? Balak mo talaga akong regaluhan. Sa engagement party natin. Ganun ba? Wala talaga, Manli. Ano ba talaga ang sinasabi mo? Buong araw akong abala sa mga bagay na natitira para sa board meeting. Hindi nga ako lumabas ng opisina ko. Paano ko mabibili ang relo para sa'yo? Posible kayang si Mama-in-law ang naghanda para sa akin ito. Gusto niya atang magpa-impress na maaga pa lang may regalong pag-welcome na siya sa akin. Hindi naman pwede. Ngayong araw nga sa meeting. Galit na galit si Mama dahil sa problema ng finances ng kumpanya. Sinabi pa niya na i-audit ng maigi lahat ng butas sa accounts ng logistics department. Paano niya ako mabibigyan ng mamahaling relo sa ganyang sitwasyon? May isa pa akong emergency meeting na kailangang asikasuhin. I-end call ko muna ha. Ngayon ba naniniwala ka na? Hindi ko ninakaw tong relo na to. Kanina pa harap-harapan mong sinabi, naluluhod ka at hihingi ng tawad. Hindi mo naman siguro kinalimutan, di ba? Sandali lang, gets ko na. Ilang araw lang nakalipas may partner tayo. Nagbigay ng exactly same na relo kay Yan Chen. Hindi niya tinanggap. Baka yung business partner na yon. Siya talaga ang nagparating ng relo para sa akin. Gusto niya siguro na purihin ko siya kay Yan Chen. Ang relo na to, sa totoo lang, akin naman talaga to. Niloko mo lang sarili mo, ikaw ang nagnakaw nito. Ipakita mo nga resibo mo. Kapag wala kang mailabas, tatawag na ako ng pulis at pananagutin kita sa pagnanakaw. Ang relo na to, akin naman talaga to. Sabi ko nga regalo lang to ng kaibigan ko. Hindi ka ba marunong makinig ng normal na usapan? Regalo raw ng kaibigan mo. Tingnan mo nga muna ang sarili mo. Ano bang status mo dito? Isa ka lang naman janitor na mabaho. Yung mga kaibigan mo, siguradong pareho lang kayo. Mga mahihirap at walang silbi. Paano ka naman bibigyan ng ganitong mahal na custom-made na relo? Tumigil ka na sa pag-imbento ng kwento. Ikaw na mabahong janitor. May lakas ka pa ng loob na saktan ako. Hindi tayo tapos. Tumigil na kayo. Ang relo na to, custom-made yan galing sa Philly. May nakaukit na pangalan sa likod niyan. Isang tingin pa lang malalaman kung kanino talaga ang relong ito. Hindi na kailangan mag-isip pa. Yung pangalan sa relo, siguradong pangalan ko yan. Ngayon din, ilalantad ko ang tunay mong pagkatao bilang magnanakaw. Mabahong janitor, may lakas ka pa ng loob na umiwas? Alam mo na may tinatago ka. Ang relo na to, siguradong akin to. Hoy, mga tao, gapos niyo siya para sa akin. Ayaw mong ipakita sa amin? Sigurado kasi ikaw, nahihiya bilang magnanakaw. Sige, ipapakita ko na. Sa inyo ngayon. Kung sa likod ng relong ito, hindi nakaukit ang pangalan niya, ng si Sumanli. Lahat ng nagpapalaki ng gulo dito. Tanggal sa trabaho. Ikaw pa, nagpapanggap pang maayos. Kung sa relo, hindi pangalan ni Ate Manli ang nakasulat. Ngayong araw mismo, magre-resign ako. Sige. Buksan niyo ang mga mata ninyo. At tingnan niyong mabuti. Ano? Hindi nga pangalan ni Ate Manli ang nakaukit. Ito, mukhang hindi talaga ito. Ang pangalan ni Manli Jai. Bakit pangalan sa Ingles ito? Manli Gia. Baka naman ito, ang English name mo, no? Ito talaga ang relo ko. Nga, ang nakaukit dito, ay English name ko talaga. 8, baka nagkamali ka lang ng tingin. Yung pangalan sa relo, iba ng isang letra kumpara sa madalas mong gamiting English name. Anong alam mo? Sigurado akong yung business partner, noong nagregalo,
Aksidenteng nagkamali ng ukit. Lin Huiru. Laro na ang ebidensya ngayon. Ano pa ang masasabi mo? Sigurado ka ba na iyong relong ito ay sayo? Nasa harap na ang lahat ng ebidensya. Pinipilit mo pa ring itanggi. Hanggang di pa totally huli, ayaw mo pa aminin. Bigyan niyo siya ng matinding leksyon para sa akin. Tignan niyong mabuti. Yung pangalan sa passport, sa akin ba? O sa pangalan ni Sumanli? Hindi ko akalain talagang relihiyon. Nitong tagalinis na ito pala ang relong ito. Ngayon, naniniwala na kayong akin talaga ang relong to. Kaya kayo naman, hindi ba dapat tuparin niyo rin ang pangako niyo? Nakusa kayong mag-resign. Isang hamak na janitor lang. Anong karapatan mo para palayasin mo sila sa trabaho? Basta nandito ako. Hindi sila magre-resign. Tama. Nagpapatawa lang naman kami kanina. Ibig sabihin, hindi niyo talaga balak, tuparin ang pangako niyo. Janitor lang. Sa isang katulad mong mababa, bakit naman kailangan naming tuparin ang mga salita namin sa'yo? Kung matapang ka, palayasin mo kami. Ng kumpanya ng sabay-sabay. CJ. Tignan natin. Miss Suo, pinapatawag ka ni Go. Kailangan mo raw siyang puntahan ngayon sa opisina. Kahit sabihin mong iyong-iyo ang relo, tiyak na peke lang naman yan. Ngayon, hinihintay na ng asawa ko na makita ako. Malamang nanay ng mapapangasawa ko. Ang gustong makilala ako. Sa pagkakataong to, palalampasin muna kita. Hintayin mo ko, magbabayad ka rin. Ang lakas ng loob niyong. Magsalita ng ganyan kay Chairman Go. Tanggal na kayo sa trabaho. Ano? Ikaw pala ang nanay ni Gu. Chairman Lin. Yan Chen. Hindi ko talaga alam. Yung mga kamag-anak ko, pala ay nagwawala sa loob ng kumpanya. Kung nalaman ko, lang agad, hindi ko talaga hahayaan na pumasok sila sa kumpanya. Manli. Sobrang pabaya mo naman. Ginamit nila ang pangalan mo para apihin ang mga kasamahan sa trabaho. At palihim na nilipat ang pera ng kumpanya. Kung hindi pa nag-imbestiga ang mama ko kamakailan sa mga tao at pera ng kumpanya, hanggang ngayon, bulag pa rin siguro ako. Yan Chen. Talagang alam ko na kung gaano ako nagkamali. Yung mga problema na iyon, itinago nila lahat sa akin. Kung alam ko lang agad. Unang pagkakataon pa lang, pinaalis ko na sila sa kumpanya. Hindi ko hahayaan na maapektuhan ang kumpanya mo. Huwag ka na umiyak. Alam kong hindi mo sinasadya. Ikaw kasi, masyado kang mabait, kaya natatapakan ka ng mga taong malapit sa'yo. Yan Chen. Salamat kasi pinili mong magtiwala sa akin. Simula ngayon, sisiguraduhin kong maayos kong pamahalaan ang mga tao sa paligid ko. Hindi ko nahahayaan na manggulo pa sila sa kumpanya mo. May 5 milyon sa card na ito. Sa susunod na linggo na ang engagement party natin. Gamitin mo yan para pumili ng mga gaon at alahas. Yan Chen. Ang bait mo talaga. CJ, hindi na kita istorbohin sa trabaho mo. Ma, Juan. Itong luxury store na to, pag-aari rin yan ng pamilya Gu. Kapag ako'y napakasal na sa pamilya Gu balang araw, anumang alahas o damit, kung ilan ang gusto nyo, magkakaroon kayo. Lahat ng ito atin na. Manli, ang galing mo talaga. Tama nga, bagay na bagay ka, bilang magiging maliit na asawa ng Gu family. Ang pamilya Sunatin, sa hinaharap, sa'yo naaasa lahat. Ang ganda ng diamond necklace na ito. Gusto ko tong kwintas na ito. Ang ganda talaga ng panlasa ni Miss Su. Ang necklace na ito, Star of the Night. Halaga nito ay 500,000. Top quality ang diamond dito, sobrang linis. Ibalot mo yung kwintas para sa kanya. Tapos, pati yung pink na hot culture na dress sa loob. Pakilabas din, gusto ko rin makita. CJ, Miss Su, sandali lang po. Yung dress, gusto ko rin nun. Tara. Sinabi ko naman sa inyo, para sa engagement party, yung gown ko, ako na ang bahala pumili. Ikaw naman kasi. Sa dami ng trabaho mo sa opisina, piliting sumama pa sa amin sa pagpili ng gown. Ma, ikaw ang nanay ko. Samahan kitang pumili ng gown. Di ba dapat lang? Ikaw ang nanay ko. Sinamahan kita dito para pumili ng damit. Hindi ba dapat lang naman yon? May emergency na tawag mula sa opisina. Kailangan kong sagutin muna. Pumasok ka na muna at magtingin-tingin. Babalikan kita agad pagkatapos ko dito. Sige, mahalaga ang trabaho. Mauna ka na. Titingin na lang ako mag-isa. Ikaw na naman ang cute-cute mong batang to. Talagang hindi ka na lang mawala.
Amoy kahirapan na naman dito. May lakas ka pa ng loob mag-shopping sa tindahan namin. Bautikin ng Gushai to, di ba? Kayo talaga, Gushi. Kung malakas ka talaga, bakit hindi mo na lang bilhin ang buong tindahan na to ngayon? Oh. Parang si Guyancheng yata ang nagpablock ng secondary card mo. Mukhang wala ka ng panggastos para magyabang dito, no? Hay nako, tigilan mo akong gawa-gawa mo lang yan. Kasi, pansamantala lang pinatigil ni Yansheng yon para lang protektahan ako. Kapag nakaasawa na ako sa pamilya Gu, hindi lang secondary card ang makukuha ko, kundi pati buong ari-arian at shares ng Gushai, mapupunta na rin sa akin. Pagdating ng araw, tingnan natin kung ikaw, cute mong bata ka, ang luluhod sa harap ko at magmamakaawa. Akala mo talaga, mapapakasalan mo ang pamilya Gu. Hindi mo na naman sasabihin na ikaw ang nanay ni Gu Yansheng, di ba? Hintayin mong matapos akong mag-ayos at magmukhang bongga. Kapag sa engagement party ko, nakuha ko ang pabor ng future kong biyenan. Tingnan natin kung paano ka pa magiging mayabang. Ma, ang ganda ng kulay at design ng damit na to. Bagay na bagay talaga sa'yo. Siguradong lalabas ang ganda at dating mo pag sinuot mo ito. Hindi katulad ng iba. Kahit anong mamahaling suot pa, hindi pa rin matatakpan ang dugong mahirap sa loob. Ibalot mo nga itong kwintas na ito para sa akin. Bitawan mo nga. Ito ay kwintas ng perlas mula sa Nanyang. Halaga nito ay mahigit 7 milyon na. Kapag nasira mo to, yung perang hawak mo, baka nga hindi sapat pambayad. Ako ang magiging future na asawa ng Gu family. Lahat ng kayamanan ng Gu family akin na balang araw. Akin na yang kwintas na yan. Ipapak mo na yan. Isingit mo sa utang ni Gu Yansheng. Opo, Miss Su. Ipapak ko na agad para sa inyo. Pasensya na po, Miss Su. Itong kwintas na ito. Kasi po yung babae kanina, nauna na pong nagpa-reserve. May patakaran kasi kami dito sa shop, na ang unang pumili ng item, may priority po sa amin. Kung gusto nyo po, tingnan nyo muna tong ibang kwintas. Ibang design naman po ito. Hoy, ikaw na bagong empleyado. Anong pinagsasabi mo dyan? Si Miss Su ang magiging asawa ng tagapagmana ng pamilya Gu. Naglalakas loob kang suwayin siya. Gusto mo sigurong mawala ng trabaho. Pero patakaran po ito sa tindahan. Patakaran? Dito. Ang ate ko ang batas. Bilisan mong ipakyang. Kwintas na yan. Kung hindi, magiging masama buhay mo dito. Ano ba naman yan? Kahit jewelry box di mo mahawakan ng maayos. Sinasabi ko sa'yo, kapag nabasag mo yan, kahit ibenta ka pa, kulang pang pambayad. Sorry po. Hindi ko po sinasadya. Akala mo ba sapat na ang sorry? Nagkalakas ka pa magbasag ng kwintas ko. Lumuhod ka ngayon at humingi ng tawad sa harap ko. Kung hindi, tatawag agad ako sa store manager nyo. At ipatanggal ka agad-agad. Palamunin ka. Huwag kang masyadong lamabis. Isa lang siyang empleyado na sumusunod sa patakaran ng kumpanya. Kailangan mo ba talagang paluhurin siya? Sa totoo lang. Dahil lang, nagbitiw siya ng ilang salita para sa akin. Pinupuntirya mo na agad siya. Ako ang namamahala sa mga empleyado ng mga tindahan ng Gushai. Anong kinalaman mo? Isang tagalabas lang naman? Sino ka ba? Para pakialaman ang mga bagay ko? Tama. Si Miss Su ay magiging hinaharap na asawa ng Gu family. Karapatan niyang magturo ng leksyon sa isang empleyado. Isa siyang empleyado ng tindahan. Pinaghihirapan niyang kumita ng pera. Hindi siya alipin na basta nyo na lang pwedeng murahin at saktan. Dahil lang may mataas kayong posisyon. Inaapi nyo na ang mga staff. Tama ba yun? Tumayo ka na. Wala kang ginawang mali. Ngayong nandito ako. Walang sino man ang pwedeng basta-basta tanggalin ka. Tingnan natin, tatawagan ko na, mismo ang inyong manager. Para agad-agad. Itong di marunong rumespeto, cute na bata na to, matanggal sa trabaho. Sige. Subukan mo. Tingnan natin kung sino ang matatanggal, siya ba? O ikaw na magiging hinaharap na asawa ng Gu family, ang unang matatanggal. Ikaw, babaeng walang hi. Talaga bang sawa ka na sa buhay? Ano? Yung pinag-aralan mong leksyon noong nakaraang araw, hindi ka pa rin natuto. Akala mo ba madali mo akong maloko? Bitawan mo ako. Bitawan mo. Bitawan mo siya. Lumayas ka. Alam mo ba kung sino kami? Makinig ka. Kahit isang daliri lang ang igalaw namin. Pwedeng tapusin namin. Ang mga katulad ninyong mababa ang katayuan. Intayin mo. Kapag naging
Xiao Fury ng pamilya Gu ako. Talagang papahirapan ko kayo ikaw at itong cute na to. Sabay kayong mawawala ng lugar kahit sa libingan. Baka nga, hindi mo nahintayin yun. Hindi pa tapos to. Intayin mo ako. Ikaw, cutie. Dahil sa iyo napalayo lahat ng malalaking kliyente namin. Paano mo babayaran ang pagkawala? At ikaw rin. Siguradong, papatalsikin ka ni Miss Gu sa manager. Ano bang napapala mo sa pag-aalaga? Diyan sa cutie na iyan? Presidente Gu, bakit po kayo nandito? Hinahanap niyo po ba si Miss Su? Kaklabas lang niya. Anong nangyari sa'yo? May problema ba? Mukhang hindi maganda ang pakiramdam mo. Ma, ikaw ang president ng Gu Group Corporation. Impossible. Walang malaking problema. Kanina lang. Itong maliit na staff ay sobrang magalang. At very professional pa. Isa siyang bihirang magaling na empleyado. Nagdesisyon ako na i-promote siya bilang manager ng branch na ito. Tungkol naman sa'yo. Ginamit mo ang posisyon mo para apihin ang mga kasamahan mo. Simula ngayon, tanggal ka na sa trabaho. Chairman, salamat po sa tiwala ninyo sa akin. Papangako ko, magtatrabaho akong mabuti. Ma, nakapili na ba kayo ng gown at accessories? Malapit na tayong ma-engage. Excited akong makilala mo, si Manli. Naniniwala akong handa na rin si Manli. Huwag kang mag-alala. Sa araw ng engagement party mo, siguradong may malaking sorpresa. Ako para sa inyo ni Sumanli. Sumanli. Sa engagement party ngayon, lahat ng pagkukunwari mo, para magpakasal at mapasok sa pamilya Go. Matatapos na ang lahat ng pangarap mong iyon. Oy, Attorney Wang, kumusta na ang usapan natin? MS, Lin, huwag kayong mag-alala. Lahat po ng pinagawa ninyo, inayos ko na. Yung ebidensya na tumanggap ng suhol, at yung pagnanakaw ng Su family sa pondo ng Go Group. Naiproseso at nasubmit. Kung nasa pulis. Kailan ba darating ang pulis sa venue? Napag-usapan na namin ng pulis. On their way na sila ngayon. Medyo traffic lang. Mga 2 oras pa siguro, tsaka pa sila makakarating sa engagement party. Salamat, napagod ka siguro. Puntahan mo na rin agad, ha? Ikaw pa kasi ang witness sa donasyon mamaya. Roger po. Papunta na ako. Sige, sige. Manli, ang ganda naman ng suot mong gown. Baka custom-made yan, no? Talagang bagay ka bilang asawa ng isang Gu. Grabe, ang sosyal mo talaga. Sobra naman kayong magpuri. Mabait kasi si Yanshen sa akin. Kailangan ko lang muna asikasuhin yung ilang importanteng business partners. Pakisundo mo muna si Mama sa labas. Mukhang parating na siya. Kahit na pumayag na si Mama sa kasal natin, kailangan mo pa ring ipakitang maayos ka ngayon. Sana mag-iwan ka ng magandang impression. Sige, Yanshen. Huwag kang mag-alala, busy ka lang dyan. Ako na bahala kay Mama. Sisiguraduhin kong matutuwa siya. Basta mapasunod ko si Lin Huiru, ang future mother-in-law ko. Siguradong magiging matatag ang pwesto ko sa pamilya Gu. Pag nangyari yon, buong Gu Group, mapupunta rin naman sa akin. Tingnan natin kung sino pa ang mangmamaliit sa akin. Grabe naman yung matandang bruha na iyon. Hindi ko inakala na talagang pinaalis niya si Biao J at si Biao Ju mula sa Gushai Group. Tapos diretsong kinansela pa niya yung kontrata ko sa mga kapartner ko. Kaya naman nalugi ako ng ilang daang libo agad. Bakit mo pa ba siya kailangang sunduin? Dapat binigyan mo na lang siya ng leksyon agad. Kung gusto mo siyang turuan ng leksyon, kailangan hintayin mo muna akong makapasok sa loob ng bahay. Dapat maging totoong asawa muna ako ng Gu family. Pagdating ng araw na iyon, tingnan mo kung paano ko siya paikutin. Ano man ang mangyari, ngayon kailangan mapasaya ko si Lin Huiru. Yung pwesto ng asawa ng Gu Group, akin lang dapat yon. Grabe, ang bongga naman ng pasabog nila. Sino bang bigating bisita to? Siguradong si Chairman Lin yan. Salamat po sa pagod ninyo. Buti naman at nakarating na kayo. Tuloy po kayo sa loob. Bakit ikaw? Ngayon ang engagement party namin ni Yanshen. Hindi basta-basta tao tulad mo ang pwedeng makisali dito. Engagement party ito ng anak ko. Siyempre pupunta ako. Bukod pa dyan, may inihanda pa akong malaking sorpresa para sa inyo. Paano ako mawawala? Anak mo raw. Akala mo ba ikaw na si Chairman Lin? Ang magiging biyenan sa hinaharap na siya rin mismong tunay na Chairman Lin ay parating na.
Kapag nabuking na niya ang totoong pagkatao mo, tignan natin kung gaano ka mapapahiya. Tumigil ka dyan. Security, harangin niyo siya. Sino ba talaga ang babaeng yan? Ang lakas ng loob niyang lumaban, kay magiging in rescue. Sa tingin ko, sadyang nandito yan para manggulo. Mamaya, pag dumating na ang tunay na nakatatanda ng pamilyang Go, makakatikim talaga siya. Ikaw, baliw kang babae. Binabalaan kita, kapag sinubukan mong sirain, ang engagement party namin ni Yan Chen. Hindi talaga kita papatawarin. Naalala ko pa, noong unang araw na nagkita tayo, sinabi ko na sa'yo, na ang mga babaeng, kasing sama ng ugali mo, hindi kailanman makakapasok sa pamilya Go. May lakas ka ng loob itulak ang anak ko. Alam mo ba kung sino ang anak ko? Siya ang magiging future na misis ng Go Group. Ang umatake sa kanya, ay parang umatake na rin sa Go Group. Kapag nalaman pa yan ni Chairman Lin, na inaapi mo ang magiging manugang niya, siguradong hindi ka makakakain ng maayos at hindi makakatagal dito. Sino ka ba? At lakas ng loob mong manggulo sa party ng Go family. Tapos inaaway mo pa ang future daughter-in-law ng Go? Mukhang sawa ka na sa buhay Tama. Tingnan mo tong lugar na to. Nag-iskandalo ka pa at naglakas pa ng loob na saktan ako. Mamaya pagdating ni Chairman Lin, tingnan lang natin kung paano kanya palalayasin dito bilang isang wala sa lugar. Ako mismo ang Chairman Lin na sinasabi ninyo. Walang katapusan na ba to? Akala mo lang kasi nagsuot ka ng mamahaling damit, tapos may kasama ka pang 2 bodyguard. Pwede ka nang magpanggap na si Lindong Shichang. Sa tingin ko, isa ka lang naman sa nakasingit sa party. Nakikainom na hampas lupa. Tama, ikaw, peke ka lang. Akala mo kasi suot-suot mo yung hot culture. Matatakpan mo na yang, amoy kahirapan mo sa buto mo, no? Sinasabihan na kita, umalis ka na dito agad. Kung hindi, pag dumating si Yan Chen mamaya, siguradong papahirapan ka niya. Hindi mo kakayanin. Wala kang takas. Ang kapal ng mukha ng scammer na to. Nang ahas pang manggulo sa engagement party ni Guzong. Gusto mo lang makalibre ng kainan at inuman? CJ, bibigyan kita. Basta ngayong araw, inumin mo yung isang mangkok ng lugaw sa paanan mo. Palalampasin na kita. Hindi ka pa ba magpapasalamat ng maayos sa ate ko? Yan ay espesyal na. Lugaw na may dried scallops at sea cucumber. Kung hindi dahil pinahintulutan ka ng ate ko. Ikaw na hampas lupa, hindi mo man lang matitikman yan buong buhay mo. Ikaw ha, ang cute mo talaga. Guard, pumasok kayo. Ilabas niyo nga yang, baliw na babaeng yan. Ako ang magiging future daughter-in-law ng pamilya Gu. Sino man sa inyong narito, ang makakabigay ng isang sampal sa kanya, bibigyan ko ng 10,000 piso. Ano? Tititig-titig na lang kayo dyan. Sugod na. Tama na. Tingnan ko lang kung may maglalakas loob. Nasaktan si Dong Shichang kahit isang daliri. Hindi ba ito si Fakbo? Ang matandang tagapamahala ng pamilya Go? Narinig ko, mahigit 30 taon na siyang naninilbihan sa pamilya Go. Malaki ang respeto sa kanya. Maging si Guzong ay kinikilala ang kanyang kakayahan. Fukbo. Tingin ko, medyo nalilito ka na. Yang babaeng yan. Malinaw na dating kasintahan mo siya. Ngayon ay engagement party ng Gu Corp. Pero pinayagan mo pang may outsider na manggulo dito. Sa tingin ko, mas mabuti sigurong huwag ka nang manatili bilang tagapamahala ng Gu Corp. Tama. Si Manli ay ang magiging hinaharap na young madam ng Go Corp. Simula ngayon, siya na ang magiging amo mo. Naglalakas loob ka pang magpakasiga-siga sa harap niya. Talagang, sawang-sawa ka na sigurong mabuhay. Kayo, So Manli, huwag kang magpadalos-dalos. Hindi ka ba interesado? Kung ano ang malaking sorpresa na inihanda ko para sa iyo. Malaking sorpresa. Malaking sorpresa. Ikaw, hampas lupa ka. Anong malaking sorpresa ang kaya mong ibigay? Ang pamilya Gu ang pinakamayaman. Lahat ng magagandang bagay meron ang ate ko. Ang mga mumurahing gamit na yan. Sarili mo na lang gamitin. Ang inihanda ko namang malaking sorpresa ay ang lahat ng ebidensya ng pagtanggap mo ng suhol at paglustay ng pondo ng Go Corp. Ay ang lahat ng ebidensya ng pagtanggap mo ng suhol at paglustay ng pondo ng Go Corp. Ay ang lahat ng ebidensya ng pagtanggap mo ng suhol at paglustay ng pondo ng Go Corp. Mula sa peking project expenses hanggang sa mga komisyon na galing sa suppliers. Lahat yan
Naitala ko ng malinaw, bawat isa. Ito, paano namang posible to? Hindi mo ba sinabi noon na inayos mo na lahat ng iyon? Bakit may ebidensya pa rin? Si cute girl laban sa'yo. Anong gagawin natin ngayon? Tama. Kung malaman pa to, ni Yan Chen, pati ni Chairman Lin, baka hindi na matapos ng maayos ang araw na to. Hindi dapat sirain ng babaeng yan. Ang pagkakataon kong makapag-asawa sa mayaman. Bago dumating si Chairman Lin, tanggalin mo na muna ang abalang janitress na yan. Tigilan mo ko, ikaw lang ang gumagawa ng kwento. Siguradong ikaw lang ang naninira sa kin. Hintayin mo si Guyan Chen. Tingnan natin kung anong gagawin niya sa'yo, cute girl. Si Miss Su na ang magiging bunsong asawa ng pamilya Go. Bakit niya pa magnanakaw ng pera sa sariling kumpanya nila? At isa pa, salita lang yan. May ebidensya ka ba? Mga kaibigan, itong si cute girl. Sa mismong airport, binasag niya yung regalong pangkasal para kay Chairman Gu. Na inihanda ni na ate at Gu President, ang jewelry na Zahoy na nagkakahalaga ng 300 milyon. Pinagsabihan lang naman, namin siya ng kaunti. Hindi namin akalaing, aabot siya dito sa engagement party para lang. Akusahan at gantihan ang ate ko. Tama. Kung wala kang mailalabas na ebidensya, tatawag kami agad ng pulis. At makukulong ka talaga. Sino nagsabing walang ebidensya? Hindi ba siya ang pinakamalupit na abogado ng Q-Corp? Hindi ba't siya ang top na lawyer ng kumpanya? Kadalasan, pati si Yan Chen di kayang kumbinsihin siya. Bakit kaya bigla siyang nandito? Chairman Lin, hindi naman siguro ako late, di ba? Lahat ng hinihingi mo. Nakaayos na lahat ng kailangan mo. Mga kaibigan, narito ang kumpletong ebidensya na nagpapatunay na si Su Manli, habang nagtatrabaho sa Gu Group, ay sangkot sa korupsyon at ilegal na gawain. Ito ang buong chain ng mga dokumento. Lahat ng papeles. May legal na bisa ito. Kung may nagdududa pa, pwedeng lumapit at suriin ang mga selyo. Nagkaayos na pala kayo. Dahil lang sa ilang pirasong papel. Plano niyo na akong siraan. Nilalait niyo ako. Ikaw. Hayaan mo siyang punitin. Ganitong klaseng ebidensya. Meron pa kaming 10-20 kopya. Kaya mo ba tapusin ang pagpunit? Kahit totoo lahat ng ebidensyang yan. Ano naman ang mangyayari? Lahat ng iyan ay pera ng pamilya Gu. Kung mapunta man iyan sa bulsa ng biyenan ko, o mapunta sa kamay ko, may pinagkaiba ba? Sa totoo lang, lahat ng to ay tungkol sa aming pamilya Gu. Hindi pa ikaw ang may karapatang makialam bilang isang tagalabas. Tama nga, paano naman maniniwala si Chairman Lin na dahil lang sa ganitong kaliit na bagay? Guguluhin niya ang sariling manugang niya? Totoo. Pumayag na nga si Chairman Lin. Ikaw, isang hindi naman kasama. Anong karapatan mong makialam dito? Sigurado ka bang pumayag si Chairman Lin? Kung malaman niya na ikaw, Su Manli, ang may gawa ng lahat ng kalokohang to. Habang buhay. Hindi ka kailanman papayagan, makapasok kahit isang hakbang sa pamilya Go. Siyempre naman. Ang napili ni Yan Chen na mapapangasawa. Ang magiging future biyanan ko, siguradong kakampihan din ako niyan. Kahit na ako pa ang nagkaproblema ng kaunti sa mga financial sa kumpanya. Si Yan Chen at si future biyanan ko, tiyak na mapapatawad nila ako. Ikaw talaga. Ikaw na hindi ko alam kung saan. Kalang biglang lumitaw na amoy na janitress. Ilang beses kang nagkunwari bilang future biyanan ko, tapos nag-eskandalo ka pa sa kasal namin ni Yan Chen. Mamaya, tingnan natin kung sino talaga sa atin ang hindi palalampasin ang pamilya Gu. Sige. Oh, bakit hindi mo na lang tawagan yang si mabait mong fiancé, at itanong mo. Tingnan natin kung paano niya balak. Ako harapin. Sige lang. Tatawagan ko yan. Ngayong araw mismo, ilalantad ko ang totoong pagkatao ng manlolokong to. Hello, Yan Chen. Nandyan na ba si Mama? Pwede mo ba akong bigyan ng number ni Mama mo? Gusto ko sana siyang tawagan muna, para mapabilib ko naman siya kahit paano. Kita niyo to, mismong si Yan Chen mismo ang nag-send nito sa akin. Ito yung totoong number ni Chairman Lin. Ngayon din tatawagan ko na, para ibuko ko ang totoong pagkatao nitong peke.
akala ko talaga, ikaw yung chairman na si Lin. Yun pala, na taon lang na tumunog ang cellphone mo. Tingnan natin ngayon kung may magagawa ka pang palusot. Hello. Nandito lang ako sa events hall. Halika na dito. Hanggang kailan ka pa magpapanggap? Kailan mo pa itutuloy ang palabas mo? Tao po. Pakilabas nga tong babaeng sira, na ito na nanggugulo sa engagement party ko. Ayokong madumihan ng baliw na to ang venue ng pamilya Guko. Sigurado ka ba? Na gusto mong palayasin ako dito. Pero gusto kitang pag-isipin muna ng mabuti, kasi kapag nawala ako dito ngayon, baka hindi na matuloy ang engagement party ninyo. Sino ka ba sa tingin mo? Anong karapatan mong magsalita ng ganyan? Talaga bang iniisip mong, ikaw na ang magiging biyanan ko? Hintayin natin si Fiant, kung si Guyancheng. Tingnan natin kung paano kanya aayusin. Ikaw na little cutie. Pakilabas tong. Walang pakundangang to. Guyancheng, sa wakas nandito ka na. Ito yung babae. Hindi lang niya binasad, yung inihandang sa Hoy Star para kay mama. Ngunit kinagat pa niya ako sa kamay. Tapos pumunta pa siya dito sa engagement party natin, para sirain ang pangalan ko. Kailangan mo akong ipaglaban ha. Grabe naman. Ang lakas ng loob mong manggulo sa engagement party. Ko, akala mo ba madali lang apihin ang pamilya Gu namin? Ngayon, papakita ko sa'yo kung paano ka dapat turuan ng leksyon. O sige, sabihin mo nga. Anong plano mong gawin para turuan ako ng leksyon? Ma, Totoo pala siyang si Lin, ang presidente ng kumpanya. Kaya pala, Totoo pala siyang nanay ni Guyancheng. ano ba talaga ang nangyayari? Tanungin mo nga. Yung mabait mong girlfriend. Presidente. Sobrang hindi ko talaga alam ang pagkakakilanlan ninyo. Dati, hindi ko na-recognize ang bigatin kayong tao. Ang laki-laki ng puso nyo, Presidente. Patawarin niyo na lang po ako. Ano ba talaga ang ginawa niyo sa mama ko? Yan, Cheng. Misunderstanding lang talaga to lahat. Kami, hindi talaga namin alam dati ang pagkakakilanlan ng mama mo. Kung nalaman lang sana namin, hindi namin siya papatulan o aawayin. Nga, bayaw. Sa totoo lang kasi, sobrang low profile talaga si Presidente. Kaya noong una namin siyang nakita sa airport, hindi namin alam ang status niya. Kaya nagkaroon ng konting gulo. Presidente, hindi mo naman siguro papatulan mga tulad naming bata pa. Tama ba? Noong araw na yon sa airport, sa unang pagkikita natin, sinabi ko na agad sa inyo kung sino talaga ako. Pero ang nasa isip nyo lang puro kapangyarihan. Lagi kayong nag-iisip kung paano magsamantala. Sino pa ba ang papansin sa kung sino ako? Ma, ibig sabihin ba na yung taong nanakit sa'yo sa airport dati ay sila? Guzong, hindi lang yun, si Sumanli, ginamit pa ang pagiging fiant mo para magmalaki. Doon sa Wangjiang, inapi si Presidente. Pati kumakalat ng chismis, sinasabi na si Presidente ay dati kong karelasyon. Hindi talaga. Hindi ko sinadya. Sobrang hindi ko alam. Hindi ko alam ang tungkol sa pagkakakilanlan ng nanay mo. Sobrang hindi ko talaga alam. Hindi ko alam na siya ang nanay mo. Masakit. Sumanli, nagpapanggap ka lang na mabait, nagpapanggap kang mabuti para linlangin ako. Pero sinaktan mo ng husto ang nanay ko. Ilan pa bang mga bagay ang tinatago mo sa akin? Ganun ba karami? Yan Chen, nasasaktan mo ako. Yan Chen, alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Hindi ko talaga sinadya. Noong araw na yon kasi, nadala lang ako ng emosyon. Patawarin mo na ako isang beses lang. Magpapakasal na tayo, di ba? Masakit. Noong araw na yun kayo, sinaktan yun ng ganyan ang nanay ko. Gaano kaya kasakit yun sa kanya? Kuya Bianan, hindi talaga namin sinasadya. Masyadong low-key ang chairman. Ako, maawa na kayo. Palampasin niyo na lang po ang kasalanan namin. Patawarin niyo na lang kami. Pakawalan niyo na po ang ate ko. Yan Chen, anak, bakit ang init ng ulo mo ngayon? Hindi ba't maliit na alitan lang yan? Kailangan pa bang palakihin ang gulo? Isa pa, andyan naman ang mama mo. Maayos siyang nakatayo dito. Wala namang nabawas sa kanya, di ba? Sa susunod, makikisama ka pa kay Manly. Ayusin niyo ang buhay niyo. Hindi na kailangan. Sirain ang samahan niyo. Tama na. Maliit na alitan. Yung mama ko muntik nun, masaktan ng todo. Yan ba ang tawag mo sa maliit na alitan? Sumanli, ngayon, huwag mong akalaing makakalusot ka sa pa-cute mong drama. Maaga nang nawala ang papa ko. Si mama tumaguyod sa akin, nang mag-isa. Sa puso ko, si mama ang pinakamahalagang tao. Kung sasaktan mo siya, kalaban mo na ako, si Guyanchen.
Hindi kita palalampasin. Ay nako. Gu Yancheng, bilisan mong bitawan ang kamay ko. Hindi pwedeng basta paniwalaan mo lang ang sabi ng nanay mo. Isa lang yun sa panig niya. Wala rin naman kayong konkretong ebidensya na si Manly talaga ang may gawa nun. Tsaka, isipin mo, napakabait naman ni Manly palagi. Siguro nung araw na yun, sobra lang talagang naging grabe ang ginawa ng nanay mo. Kaya hindi na napigilan ni Manly. At sinagot siya. O di ba? Ayos na naman siya ngayon. Wala naman na siyang problema, di ba? Bakit kailangan mong panghawakan yun? Ay nako, ganito kasi. Yancheng, huwag kang padalos-dalos. Yung mga kasalanan nila, hayaan mong batas na ang humusga. Tsaka, hindi lang naman yun ang ginawang masama nila. Hindi lang yung insidente sa airport ang issue dito. Sa totoo lang. Mas marami pa tayong kailangang singilin sa kanila, sa mga susunod. Grabe, Diyos ko. Ang sama pala talaga ni Sumanli. Hindi lang niya pinigilan ang pagtulong. Kundi, ang bigat pa ng ginawa niya sa magiging biyenan niya. Yung kabaitan at pagiging mahinahon niya dati, yun pala puro pakitang tao lang. Kung matutuloy ang kasal niya sa pamilya Go, siguradong magulong-magulo ang buhay nila. Ito ba yung sinasabi mong, pagkakamali lang ng sandali? Sumanli, talaga namang, nakakadiri ka. Itong mga video na to, ikaw ang nagpeke niyan. Talagang hindi mo ako bet. Gusto mong gamitin tong mga fake na ebidensya para paghiwalayin kami ni Yanchen. Peke. Sumanli. Sobrang taas naman ang tingin mo sa sarili mo. Alam mo ba? Noong araw na yon sa airport, yung pasyenteng hinarang mo na dapat sasagipin dahil na-delay ang gamutan. Hanggang ngayon, nakakonfine pa rin sa ICU sa ospital. Si Attorney Wang na naipasa na lahat ng ebidensya sa pulis. Ngayon, malamang paalis na mga pulis papunta dito. Ako. Hindi niyo pwedeng hulihin ako. May anak ako kay Guyanshen. Sa tiyan ko, dugo at laman ng pamilya Guto. Ibig sabihin ba, gusto niyo ba na, ang tunay na apo ng Gu family? Pagkapanganak, wala agad siyang nanay? Ay grabe, plot twist to, sobra. Si Sumanli pala, buntis kay Boss Go. Syempre, di papayag ang mga guna, mapunta sa iba ang dugong lahi nila, di ba? Mukhang, si Boss Gu, magpapakasal na talaga kay Sumanli. Hindi possible. Kailan ka nabuntis? Wala naman talaga ako. Ano, gusto mong umiwas sa responsibilidad? Noong nakaraang buwan sa kumpanya, anniversary celebration ng kumpanya, na parami ang inom mo. Ako ang naghatid sa'yo pabalik sa hotel. Nakalimutan mo na ba lahat? Lahat ng mga kasamahan natin nandoon, pwedeng magpatunay. Kahit may nagawa mang mali si Sumanli, hindi mo pwedeng itanggi ang sarili mong anak. Mga mayayaman talaga. Minsan di mo ako ang responsibilidad. Ano man ang mangyari, wala namang kasalanan ng bata, di ba? Walang saysay ang salita lang. Sumama ka na ngayon, pumunta tayo sa ospital para magpad na test. Kung ako nga ba, malalaman na natin pagkatapos ng test. Hindi na siguro kailangan yan, Chen. Alam ko, ako ang nagkamali dito. Pero hindi mo naman, kailangang basta-basta, pagdudahan ang dangal ko. Alam ko talaga, nagkamali ako. Pinapangako ko, sa susunod, magiging mabuti akong manugang kay mama. Tayo na lang dalawa. Basta ayusin natin ito, pwede ba? Patawarin mo na ako, please. Oo nga, Yan Chen, makinig ka naman kay Manly kahit minsan. Yang DNA test, masyadong magulo at nakakapagod. Tsaka kapag kumalat, makakasira yan sa reputasyon ni Manly. Para na lang sa bata, huwag mo nang palalin. Patawarin mo na siya kahit ngayon lang. Buntis siya ng anak ng pamilya Go. Malaking bagay yan. Tama ka dyan. Parang kaanak, natae, apo mo yan, huwag mong pabayaan. Pero ang bata, hindi dapat gawing panangga para pagtakpan ang kasalanan. Lalong hindi dapat gawing panakot o pang-bargain. Lin Huiru. Anong ibig sabihin nyo? Gu Yancheng. Kung maglakas loob kang tumawag ng pulis para ipaaresto ako. Talagang ipopost ko to sa media. Ipapakita ko sa inyong lahat na ang hisi ng Gu Group ay mapanlin lang, ni hindi man lang inaalagaan ang sariling anak. Tama. Ang anak ko, buntis ng anak ng Gu family. Dapat panagutan niyo yan hanggang dulo. Ngayon, kung may magtangkang saktan siya, kahit isang daliri lang, hindi ko kayo palalampasin. Bayaw, huwag kang maging ganyan kalupit. Yung dinadala ng ate ko, anak mo yan.
Kapag pinakulong mo talaga siya, pag silang ng bata, wala na agad siyang nanay. Grabe, masyado namang kawawa. Sige. Maaaring kami sa pamilya Go ang managot. Pumapayag akong magpakasal kayo. Huwag kang mag-alala, Mama. Simula ngayon, sisiguraduhin kong magpapakabuting manugang ako sa inyo. Ma, paano mo naman ako mapapapayag na pakasalan ko, ang babaeng ito na may masamang ugali? Pero, bago pa man ito mangyari, lahat ng ari-arian sa pangalan ko, pati lahat ng shares ko, ay naibigay ko na sa pondo ng mga bata sa mga mahihirap na lugar. Anong sinabi mo? Na-donate mo na. Lahat ng pera ng pamilya Go, binigay mo na lahat. Yan Chen. Hindi ka marunong kumilatis ng tao, naloko ka. Dahil dito napahiya ang pamilya Go, at naapektuhan pa ang kumpanya. Simula ngayon, tatanggalin na kita bilang CEO ng Go Group. Mapupunta ka sa marketing department sa field. Magsisimula ka bilang intern. Kung makababangon ka pa ulit, nakadepende na iyon sa abilidad mo. Ma, ako ang nagkamali. Inaamin ko ang kasalanan ko. Tatanggapin ko lahat ng desisyon mo. Sumanli. Kahit na ngayon, wala na ang dati nating yaman. At si Yan Chen, hindi na rin siya ang CEO. Pero sabi mo kanina, hindi pwedeng walang tatay ang magiging anak nyo, at dapat may buo siyang pamilya. Kaya, magkasama pa rin kayo, di ba? Manli, na-donate na niya ang lahat ng yaman. Tinanggal na rin si Guyan Chen bilang CEO. Kapag napunta ka sa kanila, wala ka talagang makukuhang kahit piso. Lin Huiru, baliw ka na ba? Pambihira, dinonate mo ang lahat ng ari-arian ng Gu Group. Tinanggal mo pa si Yan Chen sa posisyon ng president ng Gu Group. Tapos pinadala mo siyang magtrabaho sa pinaka-basic bilang isang simpleng intern. Gusto mo bang wasakin ang pamilya Gu? Oo, mahirap na ngayon ang pamilya Go. Hindi na tulad ng dati. Pero kanina, buong lakas mong sinabi na gusto mong bigyan ng buo at masayang pamilya ang bata. Kaya kahit maghirap pa si Yan Chen, papakasalan mo pa rin ba siya? Tama ba? Ayoko nga na magpakasal sa ganyang pulubi. Hindi naman talaga ako buntis. Kanina lang. Niloko ko lang kayong lahat. Huwag niyo nang asahang magpapakasal ako sa inyong naghihirap at makikihati sa kamalasan ninyo. Ha! Umabot na sa ganitong punto, niloloko mo pa rin ako. Simula't simula pa, puro kasinungalingan ka sa akin. Lahat dahil sa pera ng Gu family. Guyan Chen, Gusto mong sakalin ang anak ko, ano? Kahit hindi siya buntis, hindi ibig sabihin pwede mo siyang patayin. Ay grabe, pati pala yung pagbubuntis, peke rin. Ang galing talagang umarte ni Sumanli. Akala ko pa naman para sa bata, pero tingin ko, pera lang talaga ang habol niya. Nung nawalan ng pera ang Gu family, bigla niyang tinalikuran at iniwan sila. akala niyo ba, kayong lahat, mga mabubuting tao kayo? Noong gusto kong maging asawa ni Gu, kayong lahat, nag-uunahan kayong magpakabait at makisama sa akin. Ngayon, nung naghirap na ako, nandito kayong lahat, puro paninira't pamumuna. Ano, nagpapakabanal kayo ngayon? Sa totoo lang, kayo ang tunay na mga sipsip na alagad, mga sumasabay sa uso at matitinding nagmamakaawa. Tutal naman, pati ang pamilya Gu, naghirap na rin. Isa na lang silang mga pulubi, hindi ko gugustuhing mapangasawa, at makasama sila sa paghihirap. Ma! Juan, alis na tayo. Tigil. Lin Huiru, anong ibig mong sabihin dito? Naghirap na nga ang pamilya Gu, gusto mo pa rin kaming harangin? Fubo. Ipakita mo ang bill sa kanila. Tingnan niyong mabuti. Lin Huiru. Anong ibig sabihin ito? Anong ibig mong sabihin dyan? Ito ang lahat ng mga mamahaling bagay na binili mo noong kayo pa ni Yan Chen. Sa panahon na magkasintahan kayo. Ginamit mo ang pera ng pamilya Go. Sobrang galante ang ginastos mo. Lahat ng itong mamahaling baniling bagay, isa-isa naming tinukoy at tinala ang lahat. Pinagsama, umabot ito sa 3 bilyon ang halaga. Miss Su. Hindi ba dapat ibalik mo sa pamilya Go ang lahat ng perang ito? Ting! Lahat ng ito, si Guyan Chen mismo ang kusang bumili para sa akin. Bakit kailangan akong pilitin magbayad? Lin Huiru, huwag mong subukang lokohin ako. Sige, itong mga bagay na ito, kusang ibinigay ni Guyan Chen sa'yo. Hindi mo kailangang bayaran. Pero, sinira mo ang iniwang alaala ng asawa ko na regalo niya sa akin. Ang relong bulsa ng Felina. Nagkakahalaga ng 2 bilyon. Ito. Siguro naman, ito man lang ay kailangan mong bayaran. Ano?
Iyan yung alaala ng pagmamahalan ng nanay ko at tatay ko. Regalo yon ng tatay ko sa nanay ko, tanda ng pagmamahalan nila. Pinakamahalaga yun para kay nanay ko. Paano mo nagawa na magkaroon ng ganito kalaking lakas ng loob? Ha? Chairman Lin, alam ko na po talaga ang kasalanan ko. Please, wag niyo po akong kasuhan. Wag niyo po akong ipakulong. Hindi ko na po ulitin na magtangkang dayain ang pera ng pamilya Gu. Yan Chen. Alam kong niloko kita, pero para sa'yo, totoo naman ang nararamdaman ko, dahil dati nagkarelasyon tayo. Sana pakiusap mo naman sa nanay mo, na huwag niya na po akong kasuhan. Bata pa po ako. Hindi ko kakayanin makulong. Yan Chen. Sabihin mo nga, mahal mo ba ako? Totoo ba ang nararamdaman mo? O pera lang ang habol mo? Sinira mo pangalan ko. Ginamit mo pa ang kunwari buntis ka para takutin ang pamilya Gu. Sumanli. Itabi mo na lang yang paliwanag mo para sa pulis. Hindi ko na kailanman paniniwalaan ang kahit anong kasinungalingan mo. Sumanli, Su Juan. Natanggap namin ang reklamo mula sa Gu Group. Hinahabla kayo dahil sa paglustay at panlalamang ng pondo ng Gu Group na umabot ng 400 milyon. Ngayon, sumama na kayo sa amin sa presinto para sa investigasyon. Bakit ninyo aarestuhin ang anak ko? Sigurado akong binayaran. Kayo ng pamilya Go. Pinapalabas lang ng pamilya Go na masama kami. Hindi ako nandaya. Wala akong alam dyan. Si Sumanli lang ang may gawa niyan. Bitawan niyo ako. Kuya Pulis, sorry na po, wag niyo po akong dakpin. Dalhin na. Guyan Chen, magsalita ka naman. Huwag mong hayaan na sa harap mo ko dinadala. Guyan Chen. Ma, pasensya ka na. Sobrang pabaya ko talaga. Pinagluloko ako ni Sumanli ng matagal. Hindi lang ikaw ang napahirapan, ang dami mo pang dinanas na sama ng loob. Pati ang Gushia Group, halos malapit nang mapahamak dahil sa akin. Tumayo ka na, Yan Chen. Sa buhay ng tao, sino ba ang hindi nagkakamali? Kung nagkamali man, basta alam mo kung saan ka nagkulang, iyon na ang pinaka-importante. Nagising ka na sa katotohanan, sobrang tuwa ni Mama para sa'yo. Simula ngayon, sigurado si Mama na kaya mo. Makakabangon ka ulit, at matutuklasan mo ang sarili mong daan. Ma, huwag kang mag-alala. Hindi kita bibigyan. Simula ngayon, magre-report na ako sa marketing department. Magsisimula ako sa pinaka-basic na trabaho. Mag-aaral ako ng mabuti tungkol sa negosyo. Sige. Ay, Mama, tapos na ang mga gawain dito sa bansa. Nakuha na rin ni Sumanli ang nararapat na parusa. Anong balak mong gawin pagkatapos nito? Natapos na ang mga bagay dito sa bansa. Gusto ko pa ring ipagpatuloy ang pagiging doktor na walang hangganan. Ito talaga ang pangarap ko, mula pa noong bata ako. Ngayon na malaki na ako, kaya ko nang tumayo sa sarili kong mga paa. Si Mama naman, ang gustong tumupad ng sarili niyang pangarap. Chairperson. Nag-reply na ang foundation para sa donasyon ng assets. Pumasok na lahat ng pondo. Saka, yung mga dokumento ni Gu para mag-training sa grassroots. Ayos na rin lahat. Sige. Ma, huwag kang mag-alala. Hindi ko kayo bibigyan ni Papa. Salamat. Ma, Bakit ka nandito? bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Aalis ka na pala ngayon. Kay Kuya Fu ko pa nalaman. Pupunta ka na naman bilang doktor sa walang hangganang-hangganan. Gaano ka naman ulit katagal bago makabalik? Natakot lang naman ako na baka tulad dati, na parang ayaw mo na namang umalis, palem ng palem. Yan Chen, doktor ng walang hangganang-hangganan. Matagal ng pangarap ni Mama ito, kalahating buhay niya inalay dito. Ngayon, halos ayos na lahat ng mga gawain dito sa Pilipinas. Kaya oras na talaga para sundan ko rin ang pangarap ko nang walang inaalalang iniwan dito. Hinding-hindi ko kailanman isusuko ang pangarap ko, kahit pa para sa pamilya. Pero ikaw kasi naiwan dito sa Pilipinas mag-isa. Wala man lang tao sa tabi mo, na mag-aalaga sa'yo. Si Mama medyo nag-aalala pa rin. Tita, salamat sa pagod ninyo. Sana maging ligtas ang biyahe nyo. Ingat po kayo dyan sa ibang bansa. Alagaan nyo po lagi sarili ninyo.
Ayos ka rin ah. Loko ka. Maganda ang napili mo ngayon. Ma. Kami ni Xiaochun, nagkakilala kami noong, nagtatrabaho kami sa mababang posisyon. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang samahan namin. Halos oras na. Aalis na si Maria. Umuwi na kayo. Ma, Magtrabaho kayong mabuti. Magbuhay ng maayos. Magpaparamdam si mama ng balita mula roon para malaman yung ayos ako. Umuwi na kayo. Bilis na, maglinis ka na. Ano bang ginagawa mo, ang bagal mo naman? Kapag hindi mo napalinis ng maayos tong banyo ngayon, huwag mo nang asahang makakakain ka pa. Bilisan mo na. Ako ang dating Mrs. ng Gu Group. Dati, palaging ako ang inaalagaan ng iba. Bakit kailangan akong pagtrabahuhin nang ganito kadumi at kahirap? Kasalanan to lahat ni Lin Huiru, ang cute-cute pa naman niya. Dahil sa kanya, napunta ako sa ganitong sitwasyon. Ayon sa balita, kalahating taon pa lang mula nang itatag ang kumpanyang ito. Dahil sa innovative na ideya, ang daming investors na naglagak ng pera. Si Mr. Gu Yancheng, siya na ngayon ang bagong pinakamayaman. Paano nangyari iyon? Hindi ba tinanggal ni Lin Huiru sa pagiging president si Gu Yancheng? At pinadala siya sa basic level bilang intern. Ilang buwan pa lang, listed na ang kumpanya. Kung alam ko lang na ganito pala siya kagaling. Kahit wala ng pera ang pamilya Gu noon, dapat siya pa rin ang pinakasalan ko. Ang dapat naging Mrs. ng Gu Group, dapat ako yon. Tao, bilis, tulungan niyo kami. Nawalan ng malay si Sumanli. Parang hindi na niya kaya.